Impyerno. Ito ang nag-iisang salita na pwede kong ihambing sa estado ng buhay ko nung nasa poder pa ako ng tatay ko. Walang araw na hindi ko nararamdaman ng kawalan. Walang gabi na hindi ko nararamdaman ng kawalan ng pag-asa. Mula nang mamaya pa si Mama dahil sa kapabayaan ni Papa, naging miserable na ang buhay ko. Unti-unti kong nakalimutan na may pangarap ako. Yun ay dahil mas kailangan kong pagsilbihan ng ama ko kaysa magsikap para mapaunlad ang sarili ko. Noon kabanong, tinanggap ko na ang kapalaran ko na baka ang papel ko talaga sa mundo ay maging utusan at kasangkapan lang ng tatay ko para sa mga pangsarili niyang interes. Tinanggap ko na lang na kailangan kong tiisin ang mala-impyernong buhay ko. Kaya sa araw-araw nagigising ako sa umaga, laging bumubungad sa akin ang realidad. Ang realidad na kahit na anong gawin ko, hinding-hindi ako magiging mahalaga sa sarili kong ama. Kunyemas na buhay naman to, oh. Anong oras na? 9:00 na, tulog ka pa rin? Anong gusto mo? Ako pa rin ang magsaing dito? Ako na nagpapalamon sa'yo. Ako pa rin ang kikilos dito sa gawaing bahay na ito. Pasensya na, Tay. 5:00 na kasi ako nakatulog kanina eh. Hinintay kasi kitang umuwi. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Gagawin ko naman po lahat yan eh. Pagod lang po talaga ako. Nagdadayla ka pa. Hindi mo na lang sabihin na tinatamad ka. Kilala ko yung ugali mo eh. Alam mo, noong pa mang nabubuhay ang mama mo, tamad ka na talaga. Kaya tigilan mo na ako sa kakadahilan mo na pagod ka. Ay, pagod naman talaga ako eh. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa bahay na ito. Wala na akong pahinga. Lahat ako na nag-aasikaso. Napabayaan ko na nga ang pag-aaral ko dahil lang dito. Aba, bakit parang kasalanan ko pa ha? Ikaw ha? Ikaw? Huwag mo kong masusumbatan ng ganito kasi palamunin ka lang dito. Wala ka nang inambag, kundi yan lang eh. Kakain ka na lang? Kaya kung ayaw mong palayasin na naman kita rito. Hindi naman po pwedeng palayasin niyo ako dito, Tay. Pamamahay ito ni Mama. Pareho lang tayo nakikitira dito. Kaya wala kang karapatan na gawin sa akin ulit yun. Aba, siraulong babae ito ah. Aray! Ano, masakit? Kulang pa yan sa pagiging bastos mo. Natututo ka ng maging palasagot ha? Yan ba ang natututunan mo sa kakasama mo kay Biyong? Puro katarantaduan? Puro kabastosan? Sumasama-sama ka pa ron? Nakikipag-usap ka pa ron? Siyota mo ba yan? Hindi mo ba alam na wala ring silbi ang lalaking yun sa kanila? Ikaw, Amara ha? Ayusin mo yung ugali mo. Tandaan mo na wala ka ng ibang pamilya kundi ako lang. Kaya kapag ikaw tinakwil ko, pupulutin ka sa kangkungan. Naintindihan mo? Mas maganda pa na patayin niyo na lang ako kaysa ganitong dinadanas ko araw-araw. Nakakapagod na. Asus! Kung makapagdrama, napapagod. Naglilinis ka lang naman ng bahay. Hoy, ako sa labas, nagbabalat ako ng boto. Nabibilad ako sa araw at nauulanan pa kung minsan. Tigilan mo na ako sa kakadrama mong yan. Baka hindi talaga kita matansya. Tay, bakit ba ang init ng dugo niyo sa akin? Ano po bang nagawa kong kasalanan sa inyo? Para bang hindi ko maramdaman na minahal niyo ako bilang anak ninyo? Gusto mo talaga malaman? Sige, walang iyakan ha. Kasi alam mo, noong wala ka pa, marami kaming pangarap ng mama mo. Marami kaming gustong marating. At unti-unti na namin sanang naabot ang mga pangarap namin kung hindi ka lang sana dumating sa buhay namin. Lahat ng inipon namin, lahat ng pinagpaguran namin, sa'yo lang napunta. Sinira mo mga plano namin sa buhay. Hindi ko naman kasalanan na nabuo ako eh. Kayo ang may kontrol sa mga sarili ninyo. Kasalanan niyo kung bakit ako nandito ngayon. Kayong dalawang gumawa sa akin kaya huwag niyong sinisisi sa akin na nabuhay ako. Pinalaglag ka na namin doon, pero ayaw mong bumitaw.
Napakatigas ng mukha mo. Napakaigpit ng kapit mong buwisit ka. Kaya wala na kaming nagawa. Inalagaan ka na lang ng mama mo. Pero ang totoo, kahit siya, gusto ko na rin niyang mawala. Nung mga sandaling yon, Kabanong, parang hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Natuliro ako, nabalisa. Lumutang ang isip ko na parang wala akong ibang naiisip kundi ang mga sinabi lang ni tatay sa akin. Hindi matanggap ng kalooban ko na maging ang ina ko ay gusto rin pala ako mawala noon. Hindi matanggap ng puso ko na ako ang may kasalanan kung bakit sila naghirap at kung bakit naudlot ang kanilang mga pangarap. Hindi na ako nakapagsalita. Natulala na lamang ako sa sahig habang umiiyak. Habang ang ama ko naman, lumabas na lang ng bahay. Padabog pang isinarado ang pintuan kaya naglaglagan ng mga nakasabit. Napatingin na lamang ako sa larawan ng nanay ko, Kabanong, na nakadikit sa dingding. Mas lalo akong naiyak. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ko. Ma, totoo ba sinabi sa akin ni tatay? Totoo bang gusto mo rin akong mawala noon? Totoo po ba? Iyak lang ako ng iyak noong mga sandaling yun, Kabanong. Idinaan ko na lamang ang atensyon ko sa paglilinis ng bahay. Dakong 11:00 na nang bumalik ang tatay ko. Nakahanda na ang lahat para sa kanya. May tanghalian na siya. Maayos na rin ang higaan niya. Meron na rin siyang susuotin na uniforme para sa kinabukasan. Manager si tatay sa isang factory ng sapatos noon sa bayan. Malaki ang kinikita niya. Pero kahit na kailan, hindi malang niya naisipan na iparenovate ang bahay namin. May kalakihan din kasi ang bahay na tinitiran ko. Pamana ni Lola ang bahay kay Mama. Makaluma ang estilo. Parang mga bahay ng mga Pilipino nung panahon ng mga Kastila. Pero yari na ito sa bato. Sa lugar namin, kami lang ang may ganoong klase ng bahay na talaga namang nagugustuhan din ng ibang tao. Lahat ng sahod ni tatay napupunta lamang sa mga bisyo niya. Madalas nga kahit may pera siya, kailangan ko pang dumiskarte para lang makakain ako. Hindi naman kasi siya nag-iiwan ng pera sa akin. Kung meron mang pinapakain sa akin, yun lang ang mga tira-tira niya sa umaga. Nasanay na lang ako sa ganong sistema, Kabanong. Sa isip-isip ko, matatapos din naman ang lahat ng yon balang araw. Tarantado talaga yung tatay mo no? Sobrang kapal na mukha. Sa sobrang sama ng ugali niya, pati si Satanas titiklop Alam mo, kakastiguin ko na yung papa mo. Wag na, pakiusap. Ayaw ko na lang ng gulo. Amara, sinaktan ka na naman. Tingnan mo kitang-kita yung pasa mo sa gilid ng labi mo. Ano na naman ang dahilan mo kapag may nagtanong sa'yo kung anong nangyari dyan? Naipit sa pinto, nauntog sa pader, sumubsob sa simento. Ay nako, Diyos ko ka talaga Manid naman na ang katawan ko. Kayang-kaya ko nang tiisin ang lahat. Ano pang silbi ng nag-uusap tayong dalawa tungkol dyan kung hindi mo ko hahayaang gawin yung parte ko bilang kaibigan mo? Gusto ko lang naman na makakausap Gusto ko lang naman ng taong makikinig sa akin. Alam mo, hindi na talaga kita maintindihan, Amare. Kung tutusin lang pwede na nating isumbong sa polisyan. Kaso ayaw mo Sabi mo, kapag ginawa natin yon, wala ring mangyayari kasi maraming kaibigang pulis ang papa mo. Langya. Tama ba na ganun ka mag-isip? Amara, maraming pulis. May pera ka ba dyan? Meron. Papairamin naman kita ulit Pero wag mong ibayin ang usapan, Amara. Malapit na ako mapuno sa tatay mo. Pasensya kung dumating ang araw na ako na mismong lalapit sa kanya para suntukin ko siya sa muka. Tingin ko kailangan niyang maramdaman yun para malaman niyang may nagpapahalaga sa'yo. Maraming salamat pero please, wag mo nang ilagay sa sarili mo sa gulo. Hindi ka bayolenteng tao.
Kaya wag. Ayokong magbagong tingin sa'yo ng mga tao nang dahil lang sa akin. Napabuntong hininga na lamang si Biyong nang maupo to sa tabi ko. Nasa park kami ng mga sandaling yon, Kabanong. Ang palaruan na yon ng mga bata ang nagsilbi na naming tambayan mula pa ng mga bata pa kami. Doon kami laging nagpapalamig at nagmumuni-muni. Please? Una. Basta, ito lang ang tatandaan mo, Amara, ha? Huwag lang kitang makitang hirap maglakad kasi kapag nangyari yon, nako, hindi na ako magdadalawang isip na lumpuhin din ng tatay mo. Wala na akong pakialam kahit magsumbong pa siya sa mga kakilala niyang pulis. Tumango na lamang ako bilang tugon at hindi na rin ako nakapagsalita. Tumingin na lang ako sa malayo. Iniba na rin niya ang usapan. Ay, siya nga pala. Nabalitaan mo ba yung bagong usapan ngayon sa terminal? Ano yon? Yung sinabi ko sa iyo nung nakarang araw. Yung lalaki nakasuot ng kulay itim. Tapos, mata lang ang nakikita. Yung parang ninja ba yon? Yung tinatawag nilang aswang hunter? Oo, yun nga. Alam mo bang nagpakita na naman siya sa mga magsasaka? Ibig sabihin nun, totoo talaga siya? Totoo naman talaga daw yung lalaking yon. Kaso, bibihira lang siyang magpakita sa mga tao kasi lagi siyang nasa gubat eh. Napaisip din ako ng mga sandaling yon. Ang mga aswang hunter kasi na sinasabi ni Biyong, mag-iisang taon ng laman ng usapan ng mga taga sa amin noon. Pinaniniwalaan kasi na ang lalaking misteryo na yon ay pumapatay ng aswang. Noon kasi, may mga estudyanteng nakakita sa lalaking yon na pinaslang daw ang mga aswang na aatake sana sa mga sundalong nakadestino. Magmula noon, kahit saan naririnig ko na yon. Minsan pa nga, naririnig kong bayani na ang tingin nila kay aswang hunter. Kahit na wala pa namang matibay na ebidensya na totoo siya at ang mga aswang. Marami pa ring naniniwala na mga kwento tungkol sa kanya ay totoo. Base sa mga nakaalap kong kwento, lihitimong birador ng aswang yung lalaki. Pero mangilan-ngilan lang noon ang nakakaalam ng tungkol sa kanya. Hindi rin daw kasi nagpapakita ng mukha yun eh. Tapos ang pinaka-weirdo daw na ginagawa ni Aswang Hunter, pagkatapos niyang paslangin ng aswang sinusunog niya raw yung bangkay. Tapos nag-iiwan siya ng isang pirasong rosas sa gilid. Kaya kapag may nakikitang rosas daw sa gubat, kanya raw galing yun. Sige, sabihin na nating totoo nga siya. Yung aswang ba, nagkaroon na ng katibayan na totoo talaga sila? Ano ka ba naman? Common sense. Kung totoo si Aswang Hunter, malamang totoo rin ang aswang. Kung sa bagay, may tama ka naman. Ang cool siguro ni Aswang Hunter, no? Alam mo, kahit hindi ko pa siya nakikita, idol ko na siya. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo rin maging kagaya niya. O di ba kapag sinabi kong oo? Hindi naman, pero hindi bagay sa iyo eh. Ang lampa mo kasi. Ay, grabe ka naman sa akin. Kunwari ka pa natingin ka nga sa abs ko. Iyo, kadiri ka, kilabutan ka nga. Tumayo na lang ako at pinagpagampwetan ko. Tumingin ako sa paligid. Naghanap ako na makakainan dahil nakakaramdam na ako ng gutom. Gutom ka na, no? Tara, inaaling Jo. Libre kita. Wow, ang daming pera ah. Hindi na ako tumanggi pa. Nagtungo na rin kami sa maliit na karinderya ni Aling Jo. Pagdating namin doon ay maraming kumakain. Doon kasi kumakain ang mga construction worker na galing pang bayan. Sa sobrang sarap kasi ng luto ni Aling Jo, talagang dinarayo siya roon. Pag-ikot namin sa bandang likuran ng karinderya, merong bakanting lamesa doon. Agad naman din kaming nilapitan ni Aling Jo nang makita kaming dumating. Alam kong darating kayo, kaya hindi ko pinagamit ang lamesang ito para sa inyo. The best talaga kayo, Aling Jo. Kayo na talaga ang pinaka-the best na kusinera sa baryo. Sus! Nambobola ka lang gas-gas pa. Hindi ka makaka-discount, no? O sige na, maupo na kayo. Ano bang sa inyo? Yung lagi po namin kinakain. O sige,
ipapahanda ko na. At ikaw, Amara, sumunod ka sa akin. Kakausapin lang kita. Biyong, kakausapin ko lang ha. Ay, sige lang po. Kinakabahan ako noon pero sumunod pa rin ako sa kanya. Alam ko naman kasing sermon na nga abutin ko. Si Aling Jo kasi kabanong ay matalik na kaibigan ng mama ko. Kaya ganun na lang ang pagiging malapit nito sa akin. Sa katunayan, si Aling Jo na ang nag-alaga kay mama noong nasa ospital siya. Ano na naman yung pasa mo? Sinaktan ka na naman ba ng hayop mong ama? Wala lang po to. Nagkasagutan lang po kami. Medyo matabil din kasi ang dila ko eh. Huwag ka na magsinungaling. Pinagtatakpan mo pa yung demonyong tatay mo. Alam mong mali na ang ginagawa niya eh. Kaya dapat... Aling Jo, please. Gulong-gulo na po ang utak ko. Huwag na po nating pagtalunan. Huminga siya ng malalim. Napahawak na lamang sa sentido. Kitang-kita rin sa mukha niya ang stress. Noong nabubuhay pa ang mama mo, nangako ko sa kanya na babantayan kita. Kaya hindi ko lang matanggap na ginaganyan ka ng ama mo. Kilala mo naman ako, Amara. Kahit may mga anak ako, hindi kita pababayaan. Parang anak na rin kita eh. Kaya sana naman, kapag may problema, sasabihan mo rin ako. Kapag kailangan mong kumain, pumunta ka lang. Ang daming pagkain dito. Nakakaya na po kasi. Ang laki na nang naitulong niyo sa akin. Sus naman naiya ka pa talaga. Nung araw ang mama mong tumutulong sa akin para maitayo ang karinderya na ito. Siya ang lahat na nagturo sa akin kung papaano magluto. Kaya itong tulong ko, maliit na bagay lang to. Walang-wala to sa ginawa ng mama mo para sa akin. Maraming salamat po. Napakabuti niyo talagang tao. Kailangan mo ba ng pera? Sana. Si tatay kasi wala na namang binibigay. Gusto ko na nga po sana magtrabaho. Ang kaso ayaw niya. Wala raw mag-aasikaso sa bahay. Ay naku, ang kapal talaga ng kalyo ng mukha ng ama mong yan. Di bale, pagtapos niyong kumain, pahiramin kita. Bayaran mo na lang ako kapag kaya mo na. Aling Jo, salamat po. Pero may gusto lang po sana akong itanong. Tungkol saan? Matagal na po kayo magkaibigan ni Mama. Nasabi po ba niya sa inyo o naikwento na binalak niya rin akong ipalaglag? Nakita ko ang pagbabago ng reaksyon ni Aling Jo. Lumungkot ang mukha niya, tinawakan niya ako sa pisngi. Inayos niya ang buhok ko na parang siya ang aking ina. Hindi ko alam kung nasa posisyon ako para magsabi pero tingin ko karapatan mo naman itong malaman. Pero oo, totoo yun. Tinangka kanyang ipalaglag. May ininom siyang kung ano noon para lang mawala ka. Pero malakas ang kapit mo. Nagawa niya yon dahil pinilit siya ng papa mo. Makailang beses niyang ginawa yon. Pero talagang malakas ang kapit mo. Talagang inalalayan ka ng Panginoon. Kaya nung natauhan ng mama mo, binuhay ka na lang niya. Itinuloy niya ang pagbubuntis niya sa'yo. Iha, pasensya ka na. Kasi nung mga panahon na yon, hindi ko mapigilan ang mama mo. Ginawa ko naman, pero talagang bulag sa pagmamahal si Mirang. Mahal na mahal niya ang ama mo. Kaya hindi kanya naisip noon. Alam kong mali ang ginawa ng mama mo. Kahit na anong dahilan, hindi makatao na ipalaglag ka niya. Kaya nang ipinanganak ka niya, ginawa niya ang lahat para mapabuti ka. Ang kaso, binawian siya ng karma. Hindi ko maiwasang hindi maiyak noon, Kabanong. Napagtanto ko na mas masakit pala talaga na malaman kung totoo nga ang sinabi ni tatay sa akin. Niyakap na lamang ako ni Aling Jo. Hindi kita huhusgahan kung magagalit ka sa mama mo. Pero wala na siya sa mundong ito. Hindi na niya may papaliwanag ang lahat. Ako na lang ang narito para maging boses niya. Iha, mabuting tao ang nanay mo.
Biktima lang din siya ng lahat ng kagagawa ng tatay mong si Kepweng. Magsasalita pa sana ako nang biglang nagkagulo ang mga kumakain sa harapan. Dali-dali kaming tumungo roon. Nakita na lamang namin ang isang lalaki na nasa lapag na. Parang nangingisay at parang sinasakal niya ang sarili niya. Naroon na rin si Biyong na mga sandaling yun. Ano nangyari sa kanya? Bakit naglalaway yan? Ang narinig nila, parang nalason daw. Pero agad namang kinontra ni Aling Ju yun dahil alam niyang malinis ang lahat ng tinitinda nila. Hindi siya nalason. Tingnan niyo mata niya, oh. Natakot ang lahat ng makita ng mga tao na naging kulay pula na ang mata ng lalaking yun. Nang hapon na yun, ang unang pumasok sa isipan ko, baka aswang ang lalaki. Naalala ko kasi ang ikinuwento ni nanay. May ganun ding senaryo sa kinuwento niya kaya di ko miwasang mag-isip ng kung ano-ano. Maya-maya lang, bigla na lang tumayo ang lalaki. Parang wala lang nangyari dahil tumakbo yun ng mabilis. Kinikilabutan ako ng mga sandaling yon, pero nanatili akong tikom. Marami ang nagtataka ng mga sandaling yon. Ang iba ay inakalang nababaliw lang ang lalaki. O baka naman nakagat lang daw ng aso. Kumain na lang kami ni Biyong nang dumating na rin ang pagkain namin. Halata niya na balisa ako noon. Pero nagdahilan na lang ako na ayos lang ako. Matapos namin kumain, umuwi na rin kami. Naghiwalay na kami ng landas nang makarating na kami sa kanto. Hindi kasi pwedeng makita ni tatay na kasama ako. Malamang kasi ay magagalit na naman yon at kung ano pa ang gagawin sa akin. Makalipas pa ang ilang araw, wala pa rin namang nagbago sa sistema ng buhay ko. Lagi na lang umuwi ang tatay ko na galit. Lagi rin kasing talo sa sugal. Hindi ko na lang iniintindi. Basta, ginagawa ko na lang lahat ng pinag-uutos niya. Timpla mo nga ako ng kape. Huwag kang babagal-bagal ha. Masama timpla ko ngayon, Amara. Sige po, tay. Nagmamadali akong kumilos, Kabanong. Buti na lang at may laman pa ang termos kaya naipagtimpla ko kagad siya ng kape. Tamang-tama lang ang pagkakatimpla ko ng kape niya kaya wala na siyang angal. Isang buwan ba naman akong sinasaktan dahil lang sa maling timpla nun? Ikaw, Amara, huwag kang labas ng labas sa gabi ha. Bakit po, tay? Anong bakit? Tatalong-talong ka pa? Hindi mo ba nababalitaan yung nangyayari sa labas? May baliw na pag-alagala tapos bigla na lang mangangagat. Yung anak ni Tereng, kinagat sa braso, ayun, sinugod sa ospital. May infeksyon daw. Kaya ikaw ha, huwag kang lalabas at baka ikaw naman ang makagat. Matutuwa na sana ako noon kasi akala ko may malasakit sa akin si tatay. Pero nawala ang saya ko nang may pahabol pa siyang sinabi. Kapag na-ospital ka, gastos pa. Mawawalan ako ng utusan dito sa bahay. Walang yang buhay yan. Kaya ingatan mo sarili mo ha, para may pakinabang ka sa akin dito sa bahay. Napangiti na lang ako ng papilit. Nadismaya lang ako kaya hindi na lang din ako umasa. Kinagabihan, kahit sinabi niyang huwag akong lumabas, ibigla naman akong inutusan. Kung minsan, pakiramdam ko, Kabanong, parang baliktad talaga ang utak niya. Pero iniintindi ko na lang para wala na lang ding away. Habang naglalakad ako, naramdaman kong meron ding naglalakad sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang lalaki. Siya ang lalaki na nangisay noon sa karinderya ni Aling Jo. Kahit na madungis na siya at matigas-tigas na rin ang buhok, nakilala ko pa rin siya base sa kanyang suot. Kinalibutan ako lalo nang makita kong naglalaway siya. Huwag ka lalapit sa akin. Bigla ko na lang naalala ang sinabi sa akin ni tatay. Napagtanto ko na ang lalaking yon ang tinutukoy nilang nangangagat. Kaya naman, nagsimula na akong tumakbo. Bigla na lang siyang gumapang at hinabol ako. Sa sobrang kaba, nararamdaman kong nanlalambot na rin ang tuhod ko ng mga sandaling yon. Kaya naman, kalaunan
ay nadapa na rin ako. Akmang lalapit na siya sa akin pero bigla namang dumating si Biyong. Pinalo ni Biyong sa ulong lalaking yon gamit ang daladala niyang gulay na upo. Napatras ang lalaki. Hindi pa nakontento si Biyong, hinataw niya ulit sa muka. Sa puntong yon ay mahilo-hilo na ang lalaki. Kaya naman gumapang na rin yon paalis. Ako naman, hindi agad nakatayo. Napatulala lang ako sa lapag. Hindi alam kung ano ang gagawin. Amara! Ano? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi. Hindi naman ako nasaktan. Sino yung lalaking yun? Nangyang yun ah. Bakit gumagapang? Boy, teka. Aswang kaya yun? Biyong, aswang nga yun. Siya yung lalaking bigla na lang nangisay sa karinderya ni Aling June ng nakaraan. Paano natin masasabing aswang yun? Ang ibig ko sabihin, anong mga palatandaan? Naalala ko kasi sa kwento ni Mama dati. May mga tao raw na nagiging aswang kapag nakakakain sila ng ibang pagkain na galing sa mga aswang. Ibig sabihin, aswang sila Aling Jo? Sira ulo. Doon naman ayaw magseryoso eh. Hindi nga, seryoso nga ako. Eh di ba kasi doon naman siya kumain nun? Naging gano'n na siya. Hindi pa niya nababawasan ang pagkain niya. Ibig sabihin, hindi pagkain ni Aling Jo yung dahilan kung bakit siya nagkaganon. Eh kung talagang aswang yon, eh dapat ipaalam natin to sa kapitan natin. Baka mamaya, makapamperwisyo pa siya. Wag na. Malalaman ni tatay na inatake ako noon. Mayayari na naman ako eh. Eh ano, gano'n na lang yon. Tingnan mo tong upo na dala ko, oh. Nabali pa tuloy. Papalitan ko na lang yan. Pero maraming salamat ha. Kung hindi ka dumating, hindi ko talaga alam ang gagawin ko eh. Wala yun. Alam nga namang hayaan kita. Eh nakita kitang inaatake nun. Pwede ba samahan mo ako? Inuutusan kasi ako ni tatay eh. Ah, ganun ba? O sige, tara. Noong mga sandaling yun, Kabanong, nakampante na ang kalooban ko dahil meron na akong kasamang maglakad. Nabili ko naman ang iniutos ni tatay at nakabalik naman ako ng ligtas. Kahit nawala na ang lalaki, hindi pa rin mawala sa utak ko ang kakilakilabot na senaryo na yon. Bumuntong hininga na lang ako at tinintay na lamang na matapos si tatay. Dakong 2:00 na naman ako nakatulog noon. Kinaumagahan, maaga pa akong nagising para lang pagandaan siya ng agahan. Pagbangon ko, nakita ko si tatay na merong kausap sa labas. Kapwa niya rin matanda. At base sa nakikita kong pormahan ng kausap niya, para yung may kaya sa buhay. Maganda ang suot, nakapurmal at nakasuot pa ng sombrerong bilog na kulay puti. Masasabi ko na kahit matanda yon, may itsura pa rin. Buti naman at gising ka na, Mara. Bumati ka sa kaibigan ko, si Venerasyon. Magandang umaga po, Mang Venerasyon. Magandang umaga. Kumusta tulog mo? Ayos lang naman po. Mabuti naman. Nakakaganda talaga kapag may maayos kang tulog. Salamat po. Sige po, ipaganda ko na lang po muna kayo ng almusal. Nung umagang yun, nagtataka talaga ako kung sino yon at kung anong pinag-uusapan nila ni tatay. Mahina lang kasi ang kanilang usapan. Kapag nalapit naman ako, bigla-bigla na lang silang tumitigil. Mga halos kalahating oras lang naman nasa bahay ang matandang lalaki na yon. Kakaiba ang ngiti ni tatay. Ang iniisip ko noon, umutang siya sa kausap niya. Dahil kinagabihan, wala na naman siya sa bahay. Sa sugal na naman niya inilaan ng araw na dapat ay pahinga niya. Habang naglalaba ako sa bakuran namin dakong 8:00 ng gabi, nakarinig ako ng mga kaluskos sa gilid. Hinawakan ko agad ang tubo na nasa gilid. Kinabahan na ako na baka yung lalaking aswang na naman ang lumapit sa akin. Pero nawala ang kaba ko nung marinig ko ang pangalan ko. Amara, ako to, si Biyong. Agad ko siyang nilapitan. Kinurot ko siya sa tagiliran dahil natakot ako sa kanya. Aray, para saan naman yun? Tinakot mo ako, baliw ka ba? Akala ko kung ano na naman yung naririnig ko eh. Ano ba ginagawa mo dito?
Pasalamat ka wala rito si tatay. Baka mamaya magkasagutan na naman kayo. May ibabalita lang naman ako. Ano nga? Yung lalaking aswang na umano sa'yo kagabi, patay na. Ha? Totoo yan? Oo, galing ako kanina sa kabilang baryo. Doon natagpuan yung bangkay niya. May nakatarak na itak sa dibdib niya eh. Tapos, merong rosas sa gilid na iniwan. Alam na agad kung sino dumali. Si Aswang Hunter. Sa sinabing yon ni Biyong Kabanong ay nakahinga kagad ako ng maluwag. Sa isip-isip ko, sa wakas ay hindi na rin ako mangangamba lumabas. Pero ang sabi doon, kung meron daw nayanggaw, ibig sabihin, meron talagang aswang na nangyayanggaw. Kaya, hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Maraming salamat. O sige na, umuwi ka na. Abala pa ako eh. Gusto mo ba tulungan kita? Wag na. Mas lalo lang akong babagal eh. Napapakamot na lamang siyang umalis, habang ako naman ay pinagpatuloy ko na lang ang aking ginagawa. Mga ilang sandali lang ay natapos na rin ako. Bandang 11:00 na gabi, kung kailan matutulog na ako, biglang umuwi naman si tatay. Nagtataka ako kasi maraming boses ang naririnig ko sa labas. Kaya napabangon ako at napasilip. Mabuti naman at gising ka pa. Sakto, mag-impake ka na. Po? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, mag-impake ka na. Bakit? Saan po ako pupunta? Napatingin ako kay Mang Venerasyon. Tumungo lang yun sa akin habang nakangiti. Pero nung mga sandaling yon, masama na ang kutob ko. Sasama ka kay Venerasyon. Magiging maganda buhay mo ron. Para na rin wala nang pabigat dito sa bahay. Agad na lumapit sa akin ang dalawang lalaki at tinigit ako sa magkabilang braso. Pinilit kong magpumiglas, Kabanong, pero wala akong magawa dahil masyado silang malakas. Hinilan nila ako palabas. Kepweng, ako nang bahala rito sa anak mo. Pangako, magiging prinsesa ang buhay nito sa mansyon. Basta yung usapan natin ha. Bukod sa bayad mo, may buwan-buwan pa ako sa'yo. Wala namang problema. Madali naman akong kausap eh. Tay, anong ibig sabihin nito? Saan niya ako dadalhin? Hindi na sumagot si tatay. Ayaw niya akong pansinin. Walang ibang mahalaga sa kanya noon kundi ang pera. Kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano siya kasaya. Yung mga gamit niyan, ipapatid ko na lang sa inyo bukas. Tumango na lamang si Mang Venerasyon at ipinasok na rin nila ako sa loob ng itim na van. Pilit kong tinutulak ang mga nasa gilid ko pero napapagod lang ako sa ginagawa ko. Kaya naman kumalman na lang muna ako at sinubukan kong kausapin si Mang Venerasyon. Mang Venerasyon, ano pong nangyayari? Bakit niyo po ako kinuha sa tatay ko? Hindi pala sinabi sa'yo ng tatay mo ano? Binenta ka na niya sa akin. Ako na makakasama mo habang buhay dahil magiging asawa na kita. Ano? Hindi. Hindi ako papayag. Wala ka na magagawa. Nakapagbayad na ako ng pera sa papa mo. At ang kalahati ng binayad ko ay hindi na may babalik dahil natalo na sa sabong. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang mga nangyayari. Hindi ka naman nalugi. Mayaman ako at kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Rodmar, paandarin mo na ang sasakyan. Kahit na anong gawin kong pagmamakaawa sa kanya, Kabanong, ay walang nangyayari. Hindi niya ako pinakikinggan. Hanggang sa makaramdam na lang ako ng pagkahilo. Hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako nang nasa loob na ako ng isang malaking kwarto. Malawak ang kama, mabango, malinis at maganda ang buong silid. May malaking bintana kung saan pumapasok ang malamig na hangin. Pagtingin ko sa labas, madilim pa rin ang paligid. Nanlalaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong dinala nga pala ako roon ni Mang Venerasyon. Tumakbo agad ako sa harapan ng pintuan, pero wala akong magawa dahil nakakandado yata yun sa labas. Naiyak na lamang ako noon, Kabanong. Hindi kasi ako makapaniwala na nagawa kong ipagbili ng sarili kong ama. Galit na galit ako. Kinamuhian ko siya ng gabing yun. Pakiramdam ko, isa lang akong bagay na pwedeng pagpasapasahan. Inabot na ako ng madaling araw kakaiyak.
Napagtanto ko na kailangan ko na lang din talagang tanggapin kung ano man ang nangyari. Naisip ko rin na kailangan kong sakyan ang gusto ni Mang Venerasyon. At kapag nakuha ko na rin ang kanyang tiwala, yun ang gagamitin kong pagkakataon para makatakas. Kinaumagahan, kakatulog ko lang pero may pumasok na sa kwarto ko. Isang matangkad na lalaki. Matipuno, maraming tattoo sa katawan. Pati sa mukha meron. Napabangon ako. Napasiksik sa sulok ng kama sa sobrang pag-aalala na baka may gawin siya sa akin. Bumaba ka na. Kailangan mo na kumain. Hinihintay ka na ni Sir. Wala akong gana. Hindi pwede. Kailangan mo kumain. Nakakaintindi ka ba? Wala nga akong gana. Pipilitin mo akong kumain kahit wala akong gana? Kailangan mo kumain eh. Pigi ka ba? Kapag hindi ka kumain, magkakasakit ka niyan. Kaya kailangan mong kumain. Visit naman to. Paulit-ulit. Prinsesa ang buhay mo rito. Pero kung magkakasakit ka, mamamatay ka. Kaya kailangan... Oo na. Huwag mo nang ulitin. Natutulig na ako sa kakakulit mo. Mabuti naman. Sige na, bilisan mo nang bumangon. Ihatid kita sa kanya. Sino ka ba? Bakit ka ba nagmamadali? Ako ang pinunong tauhan ni Sir Venerasyon. Magmula ngayon, ako makakasama mo sa mga lakad mo. Hindi ka rin makakalabas nang walang paalam sa kanya. Hindi ka rin pwedeng lumayo sa akin. Baka naman pati pagtai ko nandun ka rin. Oo, pero nasa tapat ako ng pinto. Ay naku, nakakaloka naman to. Sige na, lalabas na ako. Sandali akong humarap sa salamin. Magang-maga ang mga mata ko kakaiyak. Pero naisip ko na habang nandun ako sa mansyon na yon, kailangan kong paniwalain na matanda na ayos lang ang lahat. Kailangan ko magpanggap. Hinatid na nga ako ng lalaking nagpakilalang si Elmer. Pagdating namin sa dining room, nakita ko kagad ang mahabang lamesang puno ng pagkain. Pinaupo nila ako sa harapan ni Mang Venerasyon. Kaswal lang akong kinausap na matandang lalaki. Kumusta ang tulog mo? Ayos lang. Mukha yatang ayos na sa'yo na nandito ka. Anong ayos lang? Hindi no. Wala na rin naman kasi ako magagawa eh. Total sabi nyo, magiging masarap ang buhay ko rito. Eh di panindigan ko na lang. You know what, Iha? I like your attitude. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, dapat marunong na ang mga babae maging praktikal. Ngumisi na lang ako at tinoon ko na lang ang sarili ko sa kinakain ko. Puro gulay lang ang kinain ko dahil sawang-sawa na ako sa karne. Marami siyang kinuwento kung ano-ano habang kumakain kami. Wala naman akong maintindihan dahil hindi ko rin naman interes sa mga sinasabi niya. Pagkatapos namin kumain, ay sandaling umalis ang matandang lalaki. Naiwan ako sa mansyon, pero hindi naman ako makalabas ng gate. Kaunting lakad ko lang, nakasunod na sa akin si Elmer. Kahit naiirita ako sa mukha niya, wala naman ako magawa kundi ang sundin na lamang siya. Sabihin mo nga sa akin, lalaki ka? Bakit bawal akong lumabas? Kung talagang pinanganak kang may utak, dapat alam mo kagad ang sagot sa sarili mong tanong. Ang sungit nitong mokong na to ah. Huwag mo nang tangkain pang tumakas ha. Mabibigo ka lang. Isa pa, hindi mo kilala kung paano magalit si Sir Venerasyon. Baka hindi mo kayanin. Wow, nananakot ka na ngayon? Di kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung ayaw mong maniwala, pwede mo naman subukan eh. Tiningnan ko na lang siya ng masama kabanong. Hindi lang din ako nagsalita. Medyo nababahala kasi ako sa sinabi niya. Kahit na bagot na ako sa mansyon, tiniis ko na lang. Hindi ko na nga namalayan na malapit na pala akong mag-isang buwan doon. Gustong gusto ko nang makalabas. Tsaka ko noon na hinahanap na ako ni Biyong. Wala kasi siyang kaalam-alam kung saan ako napunta. Isang gabi habang tahimik na ang paligid, napabangon ako para umihi. Nasa loob lang din naman ng kwarto kaya hindi ko na kailangan pang lumabas. Pagtapos kong umihi, napukaw ang atensyon ko nang marinig ko ang usapan ng dalawang bantay sa labas ng silid ko. Dahil sa sobrang tahimik, kahit mahina lang ang boses nila ay naririnig ko ng malinaw. Marami silang pinag-usapan.
Pero isang linya lang talaga ang tumatak sa utak ko na talaga namang nagpataas ng aking balahibo. Maswerte si Boss Veneracion na. Maganda na asawa, sexy at bata pa. Siya na talaga ang pinaka-maswerteng aswang sa lahi nating lahat. Otomatikong nagtindigan ng mga balahibo ko sa mga sandaling yon, Kabanong. Mas lalo kong nawindang. Akala ko problema ko lang yung edad ni Mang Veneracion. Pero problema ko rin pala kung anong klaseng nila lang siya. Nang malaman kong aswang ang mga naroon sa mansyon na yon, mas lalo akong nagkaroon ng dahilan na umalis. Para akong timang na palakad-lakad sa silid ko. Nag-iisip ng paraan kung papaano ko maililigtas ang sarili ko. Pakiramdam ko, kapag tumagal ako roon ay magiging aswang na rin ako. Tumingin ako sa oras, mag-aalas 11 na. Sa ganung oras, papasok na sa kwarto si Elmer para alamin kung natutulog na ako. Kaya naman, nakaisip na rin ako ng paraan. Aakitin ko ang lalaking yon. Mahinhin akong babae at kahit mahirap lang ako, masasabi kong disente ako. Pero kailangan kong magpakalandi para lang makalis sa impyernong yon. Nang maramdaman ko nang nagbukas ang pinto, agad akong bumangon. Bigla na lamang siyang napatigil at parang inaalam kung ano ang gagawin ko. Pinakita ko sa kanya ang balikat ko. Binaba ko ng kaunti ang damit ko hanggang sa makita na niya ang hiwa ng dibdib ko. Anong ginagawa mo? Nandiyan ba si Mang Veneracion? Anong ginagawa mo? Tinatanong kita. Init na ako eh. Gusto ko ng lalaki. Ha? Lumapit ako sa kanya. Tinignan ko siya sa mata habang hawak-hawak ko ang kwelyo niya. Unti-unti kong inilapit ang mukha ko sa kanya. Hindi siya makagalaw, kaya sinamantala ko ang pagkakataon para makuha ang flower vase. Pinalo ko sa kanya yon na naging dahilan para agad siyang mawala ng malay. Wala akong sinayang na pagkakataon. Mabilis akong lumabas ng silid ko. Hindi ko sigurado kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Basta ang nasa isip ko lang ay makalis at makabalik sa baryo natin. Nang makaligpas na ako sa mahabang pasilyo na yon, natanaw ko na ang labasan. Maraming nagbabantay sa harapan. Malabo akong makalabas doon, kaya naghanap na muna ako ng ibang daan sa likuran. Laking gulat ko na lang nang biglang lumitaw sa harapan ko si Elmer. Hindi lang niya ako papunta sa gilid para makapagtago kami. Bakit po kayo nampas? Malamang pipigilan mo akong makaalis eh. Hindi. Pumunta talaga ako kanina para patakasin ka. Ha? Oo, papatakasin kita. Hindi mo lang kasi ako pinagsalita eh. Kung ano-ano ng pang-aakit pa yung ginawa mo. Hindi ako naniniwala. Aswang ka. Kaya bakit mo ako patatakasin? Gusto mo lang ako masolo kasi may gusto ka sa akin, no? Uy, maya ka nga sa sinasabi mo. Meron akong dahilan kaya gusto ko makalis ka rito. Sige nga, ano? Basta, sumama ka na lang sa akin. Mamaya ko nipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, kailangan nating unahin ang pagtakas natin. Halika, sumunod ka sa akin. Pero, aswang ka talaga? Ayaw mo bang maniwala? Bigla na lamang siyang nagbago ng anyo at saka binuhat ako. Tumalon siya ng mataas para malagpasan namin ang mataas na pader. Matagumpay kaming nakalis ng mansyon nang walang nakakapansin. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, basta buhat-buhat niya lang ako. Napapapikit na lang ako kasi sobrang bilis ng takbo niya, Kabanong. Hindi pa rin ako makapaniwala nun na may aswang na kaya magligtas ng isang tao. Makalipas lang ang halos isang oras, tumigil na rin kami sa gitna ng kagubatan. Bara-bara niya akong ibinaba kaya muntika na ako matumba. Ang sabi niya, kailangan ko na rin maglakad dahil malapit na kami. Saan ba talaga tayo pupunta? Bakit hindi pa tayo dumiretso? Kapal naman ang mukha mo kung bubuhatin pa rin kita. Gamitin mo mga paa mo, no? Ang sungit mo naman. Ikaw naman ang nagkusa eh. Malapit na tayo. Bilisan mo maglakad. Nauna na siyang naglakad. Sumunod na lang ako kahit halos kapakapain ko na lang ang dinaraanan namin. Madilim kasi roon.
Lumiliwanag lang kapag sumisilip ang sinag ng buwan sa pagitan ng mga puno. Tumigil kami sa isang bahay na tanging malalaking lampara lang ang nagsisilbing ilaw. Medyo namangha ako kasi hindi ko inakala na sa gitna ng masukal na gubat, may bahay palang nakatirik doon. Narito na ba tayo? Oo, nakarating na rin tayo. Pumasok kami sa bakuran. Pinaupo niya muna ako sa gilid. Hindi ko maiwasan na hindi suyurin ng tingin ng paligid. Maraming mga nakasabit na kung ano-anong patalim sa mga bakod, pati na rin sa mga kahoy. May mga nakasabit ding mga burloloy. Jonas, nandito na ako. Meron akong sinama. Hindi nagtagal, isang lalaking walang damit pang itaas ang lumabas. Makisig ang katawan. Meron din itong mga marka. At kagaya ni Elmer, meron ding itong itsura. Ang pagkakaiba lang, mas gwapo ang lalaking yon dahil wala yung marka sa muka. Saka ko lang napansin na magkamukha sila nang lumapit na sa amin ang lalaking si Jonas. Teka, kambal kayong dalawa? Sino ang babaeng to? Siya yung kinuha ni Venerasyon. Mabuti naman at dinala mo yan dito bago pa mahuli ang lahat. Sandali nga. Magpakilala nga muna kayo sa akin. Nalilito ako sa pinag-uusapan nyo eh. Ako si Jonas. Ako naman si Elmer. Oo nga. Alam ko naman na yung mga pangalan ninyo. Ang ibig kong sabihin, anong klase mga tao ba kayo? Ngumiti si Jonas at umupo sa harapan ng pinto saka nagsimula magsalita. Isa akong manunugis na pumapatay ng mga aswang. Pinigilan namin na masamang balak ni Venerasyon. Ano ba talaga ang balak niya? At bakit pati ako ay nadadamay rito? Kailangan ni Venerasyon ng isang dalaga na birhen. Sa mga aswang kasi, ang birhen na babae ang pinaka-perpektong kasangkapan para gamitin sa paggawa ng bata. Sa madaling salita, aanakan niya lang ako? Oo, aanak ang kanya. Hindi lang isa, kundi baka mas marami pa. Ha? Kailangan na magiging anak niya sa'yo ay kalahating aswang, kalahating tao. Mas malakas ang dugo ng tao kaya kapag solidong tao ang naging anak ninyo, uulitin niya ng uulitin hanggang sa makuha na niya ang anak na gusto niya. Grabe naman. Para naman ako magiging inahing baboy niyan. Kaya nga kami nandito para pigilan siya. Dahil sa oras na mangyari ang plano niya, mahihirapan na kaming talunin sila. Eh bakit ito, aswang? Tas ikaw naman tao. Ano nangyari? 2 taon na ang nakalilipas. Normal na tao lang din naman siya. Pero kinailangan niya magpayanggaw para maging aswang. Paraan namin yung para mas makalapit kami kay Venerasyon at mabantayan ang mga ginagawa niya. Makakabalik pa ba siya sa dati? Oo, pero masyadong delikado. Kailangan ng pinakamagaling na albularyo para magawa yon. Eh ikaw, sino ka naman? Kapatid ako ng aswang hunter. Nang marinig ko yon kabanong, ang unang pumasok sa utak ko ay si Biyong. Idolo niya kasi ang lalaking yon. Napatingin agad ako kay Jonas. Nakangiti siya sa akin at napapailing. Noong mga sandaling yon, ay naintindihan ko kagad na ang lalaking tinutukoy niya ay walang iba kundi si Jonas. Ikaw si Aswang Hunter? Oo, ako nga. Maswerte ka kasi nalaman mo kung sino ako. Wala ni sino man ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ko. Maliban na lang dito sa kapatid kong si Elmer. Kaya wag na wag mong ipagkakalata. Kasi kapag pinagsabi mo ito sa iba, malilintikan ka sa akin, kakainin kita ng buhay. Oh, Elmer, huwag mong takutin. Baka mamaya takasan tayo niyan. Sandali akong natahimik. Maya-maya pa, kumuha na lamang na mainit na kape si Elmer. Binigay niya ang isa sa akin at tumambay kami sa harapan ng bahay nila. Nagsigalang sila ng tuyong kahoy para kahit papaano ay mainitan kami. Malamig-lamig na rin kasi ang klima ng mga sandaling yon. Maraming salamat nga pala sa inyo. Kung wala kayo, baka wala na rin ako. Pero alam nyo, hindi ko rin talaga inaasahan na magiging ganitong takbo ng buhay ko eh. Nung nakaraan lang, ang problema ko lang ay ang ama ko. Kung paano niya ako mamahalin bilang anak. Pero ngayon, problema ko kung paano ako mabubuhay. Ang malas ko sa buhay. Wala na nga akong pamilya,
Binigyan pa ako ng problema na mas malaki pa sa tsansang yumaman ako. Ganyan naman talaga ang buhay eh. Minsan, kung kailan ka babang-baba, tsaka ka pabibigyan ng mas malupit na problema. Minsan kaya iniisip ko, totoo ba ang Diyos? Kasi kung totoo siya, bakit niya ako hinahayaang magdusa ng ganito? Noong mga sandaling yon, naramdaman ko na lang na tumulo na ang luha ko, Kabanong. Hindi ko na napigilan, lalo na nang maalala ko kung anong klaseng buhay ang meron ako. Kung naniniwala kang totoo ang hangin kasi nararamdaman mo pero hindi mo nakikita, dapat naniniwala ka rin may Diyos. Hindi ko nga nararamdaman, paano ako maniniwala? Elmer, hayaan mo na siya sa paniniwala niya. Isa sa pinakamahirap ipilit sa isang tao ay ang paniniwala at pananampalataya. Nanahimik na lamang ako, Kabanong. Mga ilang sandali lang ay pinapasok na rin nila ako sa loob para makapagpahinga. Pinagamit nila sa akin ang nag-iisa nilang silid. Pagpasok ko roon, nakita ko kagad ang madalas na sinusuot ni Jonas kapag siya ay aswang hunter. Napangiti na lang ako. Kung kasama ko si Boying, sobrang saya niya siguro nun. Paghiga ko, hindi ko na namalaya na nakaidlip na pala ako. Umaga na nang magising ako. Naririnig ko pa rin na nag-uusap ang dalawa sa labas. Kagabi pa sila nag-uusap ah. Di pa rin tapos? Bumangon na ako at tumayo. Pinuntahan ko silang dalawa sa bakuran. Magpapaalam na ako sa kanila at babalik na lang sana sa amin. Pero may dala palang masamang balita si Elmer. Pwede niyo na ba akong ihatid sa amin? Kailangan ko kasi makausap si Biyong, yung nag-iisa kong kaibigan. Hindi pwede. Galing ako sa mansyon kanina. At doon nalaman ko na binugbog nila ang tatay mo dahil nga akala nila tatay mo ang may pakana kung bakit ka nakaalis. Sa ngayon, nakakalakad pa naman ang tatay mo. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi kaagad ako nakapagsalita ng mga sandaling yon. Hindi ko rin naman kasi alam kung ano ang mararamdaman ko. Nakakalito kung dapat ba akong maging masaya o maawa. Pakiramdam ko kasi, dapat lang sa kanya ang nangyaring yon. Pero may parte pa rin sa puso ko na nag-aalala. Bagay na kinaiinisan ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili roon. Pero nagtiwala na lang ako sa dalawang lalaki na kasama ko. Para sa akin, mas maganda nang sila ang kasama ko kahit di ko sila gaanong kilala. Kesa naman sa tatay ko na kilala ko nga, pero hindi ko naman maramdaman. Isang linggo pa ang nakalipas. Nagkaroon ng kabuluhan ang pananatili ko roon. Tinuruan ako ni Jonas kung paano ko poprotektahan ang sarili ko laban sa mga aswang. Kahit 7 araw pa lang ang nagdaan, malaki na ang pinagbago ko sa sarili. Kung dati ay mahinhin ako, ngayon ay para na raw akong Amazona. Medyo naging malaman na rin ang katawan ko dahil kasama sa pagsasanay ko ang pagbubuhat. Ayan, malaki na ang inunlad mo pagdating sa paghawak ng sandata. Nakakatuwa ka. Kasi yung ibang tinuruan ko, 1 taon ang inabot ko sa kanila sa pagtuturo. Pero ang nangyari, namatay pa rin sa isang atake lang ng aswang. Ibig sabihin na iba ako sa kanila? Oo, nararamdaman ko kasi sa'yo na talagang interesado ka sa ginagawa mo. Ay teka, matanong ko nga pala, ano bang pumasok sa isip mo at bakit napagdesisyonan mong maging manunugis din? Bukod sa idolo mo ko dahil ako si Aswang Hunter. Sawa na ako maging mahina. Sawa na ako maging mababa sa paningin ng ibang tao. Gusto ko na sa susunod na paghaharap namin ng tatay ko, maramdaman niya na hindi na ako yung dating amara na pwede niyang maliitin. Masyado palang personal ang dahilan mo. Pero hindi ko na yung pakikialaman. Ang malaga, may alam ka na ngayon. Kaunting pagsasanay na lang. Kailan ulit tayo magpa-practice? Mamayang gabi, Mamayang gabi? Bakit mamayang gabi? sasama ka na sa akin. Babalik tayo sa baryo ninyo. Base kasi kay Elmer,
Marami ng aswang na gumagala doon dahil hinahanap ka nila. Yun ang magiging aktwal na pagsasanay mo. Kakayanin ko na talaga sila. Basta palagi mo lang tatandaan, kalma ka lang. Ngumiti ng malapad sa akin si Jonas. Kung malandi lang talaga akong babae, baka naakit na ako sa ngiti niya na binabagayan pa ng mga abs niya na parang puputok na. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Pinasuot sa akin ni Jonas ang itim na kasuotan na tanging mata lang ang nakikita. Para na kaming mga ninja. Pero ang pagkakaiba lang, hindi katana ang hawak namin, kundi itak at pana naman sa likuran. Tinahak namin ang daan ng mga sandaling yon, Kabanong. Halos 2 oras din kaming naglakad hanggang sa marating na nga namin ang gubat na katabi ng baryo namin. Nagtago na muna kami sa gilid. May inilabas si Jonas na singsing na may brilyante sa ibabaw. Nagulat na lang ako nang biglang kumislap yon ng ilang beses tapos nawala rin kaagad. Uy, ano yun? Saan mo nabili yan? Eto, singsing to na kaya makatukoy kung may aswang sa paligid na may 1 kilometrong layo mula sa kanya. Ah, parang yung sinasabi mo palang langis ng nganga. Anong langis ng nganga? Langis ng lana. Ah, langis ng lana pala. Nang makakuha na kami ng tamang pagkakataon, marahan kaming naglakad palapit sa bukana ng baryo. Pero sa gilid kami dumaan. Nang nasa likuran na kami ng isang bahay, umakyat sa bubungan si Jonas. Anong gagawin mo dyan? Tinatanong ko kung nasaan sila ngayon. Ayun, tara! Tumalon si Jonas. Sumunod naman ako kaagad. Nagmamadali kaming tumakbo papasok ng kagubatan para walang makakita sa amin. Nang marating na namin ang sinasabi ni Jonas na bahay, nauna na siyang lumabas. Sa mga pagkakataong ito, saka ko lang naramdaman ng kaba. Hindi ko inakala na talagang nakakakaba pala na humarap sa mga tunay na aswang. Tumayo si Jonas sa harapan ng bahay. Parang wala man lang itong nararamdamang takot. Gamit ang itak, biglang hinataw ni Jonas ang pintuan na yari lang sa kawayan. Nawasak niya yon kaya nataranta ang mga aswang sa loob. Dali-daling naglabasan ng mga yon na iba na ang mga anyo. Amara, halika! Ngayon na natin subukan ang lahat ng napag-aralan mo. Lumakas ang loob ko, Kabanong, kaya naman sinamahan ko na rin siya roon. Huminga ako ng malalim at tinanda ko na rin ang hawak kong itak. Hindi nagtagal, lumusob na rin sa amin ang mga aswang. Hindi gumalaw si Jonas. Narinig kong tumawa lang siya sa akin. Kaya naman, nauna na rin akong kumilos. Aminado akong kabado pa rin ako. Pero pinakita ko na lang sa kanya na kaya kong lumaban kahit na ako lang mag-isa. Unang lapit ko, nakalmot agad ako. Pero hindi naman malalim. Parang kalmot lang yun ng pusa kaya hindi ko na yun ininda. Sige lang, kayang-kaya mo yan. Mas malakas pa dyan si Venerasyon kaya masanay ka na. Pinalibutan ako ng mga aswang. Pero agad ko namang winasiwas ang hawak kong itak. Tinamaan ko agad ang ilan sa kanila. Pero hindi pa rin yung naging sapat para atrasan nila ako. Sa halip, mas lalo pa nila akong inatake. Habang si Jonas nanunood lang sa gilid. Dahil sabay-sabay silang lumusob, tinamanan nila ako ng kalmot. Pero sa bandang balikat lang yon. Kaya hindi naman ako gaanong tinablan. Kaya naman sa mga pagkakataong ito, tumulong na rin si Jonas. Mabilis niyang pinagpapapaslang ang 4 na aswang. Wala pang 1 minuto, nakabulagta na ang mga yon. Maraming salamat ha. Hindi na masama. Napaslang mo naman yung 2 eh. Pero sa susunod, dapat kaya mong kontrolin ang emosyon mo. Yun lang naman ang dahilan kaya hindi mo nailabas ang totoo mong husay eh. Sige, tatandaan ko ang sinabi mo. Pero, pwede ba akong humingi ng pabor? Pabor? Gaya ng alin? Pwede bang puntahan ko yung kaibigan ko? Total, nandito na rin naman tayo. O sige. Pero hindi tayo pwede magtagal ha. At hindi na rin ako magpapakita. Nakaramdam ako ng saya ng mga sandaling yun, Kabanong. Dahil makalipas ang 1.5 buwan,
Sa wakas ay makikita ko ng muli ang kaibigan kong si Biyong. Wala na rin namang aswang ng mga sandaling yon, kaya may kaunti pa kaming libreng oras. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang bakuran nila Biyong. Nakita ko siyang nagigib ng tubig. Sinitsitan ko siya. Nang lumapit siya, tinanggal ko na ang takip ko sa mukha ko. Hinilo ko siya papasok sa halamanan. Ako to, si Amara. Amara? Ikaw ba talaga yan? Oo, huwag ka nang umiyak. Tara, sumama ka sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pumunta kami sa ilog ng mga sandaling yon. Nang masiguro kong wala nang makakarinig sa amin, binitiwan ko na rin siya. Teka, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Idulo mo na rin ba si Aswang Hunter kaya ganyan ang suot mo? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nawala? Hindi ka nagsabi sa akin, Oo, kalma. Isa-isa lang ang tanong. bakit ka nga nagkaganyan? Bumuntong hininga na muna ako. Umupo sa gilid at saka sinimula ng kwento. Binenta ko ni tatay sa isang mayamang matandang lalaki na hindi niya alam na isa palang aswang. Itong aswang, venerasyon ang pangalan. Balak niya akong anakan para gamitin sa kasamaan ng magiging anak namin. Mabuti na lang, merong aswang doon sa mansyon niya na mabait, si Elmer. Niligtas niya ako at dinala niya sa isang ligtas na lugar. Ngayon, yung kambal ni Elmer na aswang, isa palang manunugis. Siya ang nagturo sa akin lumaban. Sa katunayan, may kinalaban kaming aswang ngayon lang. Ang bihira. Ang dami namang nangyari sa buhay mo. Teka, ibig sabihin, marunong ka na rin lumaban sa mga aswang? Oo, marunong na siyang protektahan ng sarili niya. Lumabas si Jonas at lumapit sa amin. Tinanggal niya pa ang takip niya at nagpakilala. Habang si Biyong naman, nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwalang nasa harapan na niya ang matagal na niyang iniidolo. Ako nga pala si Jonas. Ako si Aswang Hunter. Amara, totoo ba itong nakikita ko? Yung kilalang birador ng aswang, nandito sa harapan ko ngayon? Oo, siya nga. Bigla na lamang lumapit si Biyong kay Jonas at tinuwakan ng kamay nito. Para itong bata na tuwang-tuwa. Natatawa na lamang ako sa mga sandaling yun. Pakiusap naman oh. Turuan mo rin ako, idol. Gusto ko rin makalaban ng mga aswang. Gusto ko rin magligtas ng tao. Nakikiusap ako sa iyo. Oo, huwag ka mag-alala. Kaya ako nagpakilala ngayon ay dahil sasanayin din kita. Kailangan natin bumuo ng grupo. Kailangan natin pagandaan ng posibilidad ng laban kontra sa grupo ni Venerasyon. Ay, nako, ayos. Swerte. Sa wakas, hindi ko lang basta nakita ang idol ko. Tuturuan niya pa ako. Biyong, huwag ka masyadong masaya. Ang gawain namin ay hindi madali. Pwedeng mamatay ka rito. At hindi lang ito tungkol sa pagliligtas ng mga tao Tungkol din ito sa pagliligtas ng sarili mo. Tama si Amara. Kailangan mo ring matutunan kung paano ka makakasalba sa mga laban. Tumango na lamang si Biyong. Maya-maya pa, sabay-sabay na rin kaming umalis. Habang naglalakad kami sa kagubatan, bigla na lamang tumigil sa paglalakad si Jonas. Kahit na sumalang na ako sa unang laban, kinabahan pa rin ako nang sabihin niyang may mga aswang. Gumilid na muna kayo, magtago. Ako na muna rito. Hindi basta-basta ang aswang na ito. Sinunod na lamang namin ang sinabi niya. Nagtago kami sa gilid ng puno at mga halamanan. Hindi nagtagal ay lumitaw na rin ang aswang. Matangkad dito, kabanong. Malaki ang katawan. Hindi ko matukoy kung anong klase ng aswang ang isang yon. Basta ang alam ko lang, malakas ang nilalang na yon. Dahil kung hindi na namin kailangan pa magtago. Walang pasabi ang aswang. Tumalon ito palapit kay Jonas. Malakas na hinawi ng aswang si Jonas kaya tumalsik agad siya sa gilid. Lalabas na sana ako pero pinigilan ako ni Biyong. Wag, makakabala lang tayo sa laban nila. Kayang-kaya na ni idol yan. Ikinalma ko na lamang ang sarili ko. Maya-maya pa, nakita na lang naming nakabangon na si Jonas. Walang sinayang na oras si Jonas at siya naman ang umatake sa aswang na yon. Maya-maya pa,
tinamaan na niya ng taga ang aswang. Napatrasyon at sandaling natigilan. Pero hindi pa nakontento si Jonas. Umatake siya ulit at tinamaan niya ang aswang sa dibdib. Sa puntong ito, nagulat kami nang bigla nang bumalik sa normal na anyong tao ang kalaban ni Jonas. Elmer? Maging ako, hindi rin makapaniwala na ang kinakalaban niya pala ay walang iba kundi ang kanyang kapatid. Lumapit kami. Pagtingin namin, sugatan din ang katawan ni Elmer. Anong nangyari? Bakit halimaw ka kanina? Alam na ni Venerasyon, ako ang traidor, Jonas. Kailangan natin ng maraming kasama. Nag-iipon na sila ng... Aray! Oh, huwag ka na magsalita. Biyong, tulungan mo akong ipasan siya. Okay, Idol. Pinasan ni Jonas ang kapatid niya. Nawalan na rin kasi ng malay si Elmer. Tinahak na namin ang gubat. Inabot kami ng 3 oras dahil kay Elmer. Nang makabalik na kami sa bahay nila, agad inasikaso ni Jonas si Elmer. Tinapalan agad ni Jonas sa mga halamang gamot ang sugat. Ilang minuto lang din, gumaan na rin ang pakiramdam ni Elmer at nagkaroon na rin ito ng malay. Pinarusahan nila ako. Meron silang tinurok sa katawan ko kaya ako naging halimaw kanina. Yung pagiging halimaw ko na yun, hindi ko kayang kontrolin. Pero alam ko na nakakaramdam ako ng matinding galit at gutom. Para akong mababaliw. Ang mahalaga, nandito ka ngayon at hindi ka nila napatay. Sino naman ang isang to? Uy, kapatid ka pala ni Idol? Pero bakit aswang ka? Ano ka ba? Umayos ka nga. Siya si Biyong, kaibigan ni Amara. Makakasama na natin siya sa grupo. Mas naging maganda ang pakiramdam ni Elmer sa mga lumipas pang mga sandali. Bandang madaling araw, nakabangon na rin si Elmer na tila ba bumalik na rin sa dating sigla ng katawan. Samantala, nakatulog na rin ako noon matapos linisan ni Jonas ang sugat na tinamo ko dahil sa naganap na laban. Kinaumagahan, nakasagap kami ng balita na napapadalas pala ng pagdalaw ni Mang Venerasyon sa baryo namin. At dahil din doon, paulit-ulit na nasasaktan ang katawan ng tatay ko. Siya ang pinagbubuntangan ni Mang Venerasyon dahil sa pagkawala ko. Kaya naman, isinagawa na namin kung anuman ang napag-usapan. Kahit na may banta pa rin sa buhay ko, agad kaming nagtungo sa mga kalapit na baryo. Kinausap namin ang mga residente doon. Pinaliwanag namin sa kanila kung ano ang sitwasyon. May ibang mga sumang-ayon sa gusto naming mangyari kontra aswang. Pero marami-rami rin naman ang naduwag at nabahala para sa kanilang kapakanan. Kaya naman, katamtaman lang ang bilang na nabuo namin para gawing isang grupo. Hapon ng Martes, habang kinatahak namin ang gubat pauwi, ramdam ko ang pagkadismaya sa tingin ni Elmer. Bibihira na lang talaga ang mga lalaking may bayag ngayon, ano? Karamihan sa napunta natin. Marinig pa lang ang salitang aswang umuurong na ang buntot. Hindi ba sila nahiya sa mga asawa nila? Wala man lang silang gagawin para man lang protektahan nilang pamilya nila. Hayaan mo na. Hindi naman natin mapipilit ang mga tao Ang mahalaga naman sa ngayon, kahit papano may mga nakumbinsi tayo. Ang kailangan na lang natin kung paano natin sila titipunin sa araw na kailangan na nating harapin ang mga aswang. Tama si Idol. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kesa wala. Ang importante ay may naniniwala sa atin. Mas nagahanda na ngayon si Venerasyon. Kung kakaunti lang ang bilang natin, baka hindi tayo umabot hanggang dulo. Wag kang ang nega. Ang isipin mo, kakayanin natin kahit anong mangyari. Sa ganyang kaisipan namatay ang mga mandirigma kasi masyadong positibo pero hindi iniisip ang mga posibilidad. Tama na yan. Wala naman tayong mapapala kung magtatagisan kayo ng argumento. Ipahinga nyo na lang muna yung mga utak nyo. Mas kailangan natin mas malinis na kaisipan ngayon. 100% tama si Amara. Walang silbi ang tapang at lakas ng loob kung wala sa ayos ang kaisipan. Pag-uwi natin, magpahinga tayong lahat. Binilisan na lamang namin ang paglalakad kabanong. Makulimlim din kasi ang kalangitan ng mga sandaling yun. Pagdating namin, saka lamang bumuhos ang malakas na ulan.
Wala kaming ibang nagawa nun, kundi ang manatili na lamang sa loob ng bahay. Habang nagkakape ako sa harapan ng bintana, bigla akong nilapitan ni Biyong. Tumabi siya sa akin at kinausap ako. Nakita na ba kayo ni Mang Kepeng nung nagpunta kayo sa baryo? Hindi pa. Hindi ko alam kung kaya ko ba siyang makita sa ganitong kalagayan. May gusto akong sabihin tungkol sa papa mo. Pero hindi ko alam kung ayos lang. Alam ko na yan. Alam ko nang binubugbog siya ni Mang Venerasyon dahil... Hindi yun tungkol dyan. Tungkol saan? Tumingin siya sa akin na para bang nag-aalala. Hindi ko alam pero parang kinabahan ako sa kung paano niya ako tingnan. Para bang hindi ko magugustuhan kung ano ang maririnig ko. Bago mo ako puntahan, noong mga nakaraang araw, may nakita kong hindi ko rin magawang paniwalaan eh. Kukuha lang sana ako ng panggatong sa bungad ng kagubatan nang marinig ko ang sigaw ng tatay mo. Nagmadali akong puntahan yun. Tapos, nakita ko sila ni Mang Venerasyon na kasama siya. Akala ko nung una, papatayin na siya eh. Pero mas nawindang ako sa mga sumunod na nakita ko. Si Mang Kepweng, bigla na lang siyang nagbago ng anyo. Umangit ang mukha niya. Dumami ang buhok niya sa katawan. Naging kakaiba na ang boses niya. Para na siyang naging halimaw. Yanggaw, yung nakwento mo, Amara, yung tungkol sa lalaking umatake sa'yo, ganun din ang nangyari sa tatay mo. Narinig ko kasi ang gustong mangyari ni Mang Venerasyon bago ako umalis doon. Gagamitin niya ang ama mo para lang mahuli ka. Ibig sabihin, Aswang na ang tatay mo. Niyanggaw siya ni Mang Venerasyon. Noong narinig ko yun, hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Nanlamig ang palad ko at pinagpawisan ako kahit na malamig. Para bang kahit na wala namang nagawang maganda sa akin ng tatay ko, naroon pa rin ang pag-aalala ko. Kung naging aswang na pala si Mang Kepweng, ibig sabihin lang nun, malaki ang tsansa na makalaban natin siya, Amara. Handa ka na ba kapag dumating ang araw na yon? Hindi ako kagad nakapagsalita, Kabanong. Hindi ko kasi alam kung kaya ko rin bang paslangin ang sarili kong ama. Nagsarado ang kamao ko. Naalala ko na naman ang lahat ng pinaggagawa niya. Pero kahit na ganun, hindi ko pa rin kayang maging masama kagaya niya. Kung naging kasing sama lang ng ugali ko ang ugali niya, hindi sana ako magdadalawang isip sa tanong ni Biyong. Kailangan mong tanggapin na ang tatay mo ay kalaban na rin natin. Kilala ko si Venerasyon. Hindi siya gagawa ng kasangkapan kung alam niyang hindi niya mapapakinabangan. Sa madaling salita, malakas ang ama mo. Hindi rin siya pangkaraniwan. gagawin ko ang lahat para magampanan ko kung ano man ang pinangako ko. Hanggang sa humiga na kami, gumugulo pa rin sa isipan ko ang bagay na yon. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko na kaya kong harapin ang tatay ko. Pero kahit na anong gawin ko, Kabanong, para bang may bumabagabag pa rin sa akin. Kinabukasan, tumila na rin ang ulan. Kailangan na namin balikan ang mga nakausap namin sa mga baryo at sabihin sa kanila kung saan magtitipon-tipon. Dakong 12:00 ng tanghali, ang huling baryo na pinuntahan namin ay ang baryo namin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang bigla ko na lang naisip na umalis at tumiwalay sa mga kasama ko. Kaya naman wala silang kamalay-malay na nag-iba ako ng landas. Palihim kong kinungo ang bahay namin. Para kasing may parte ng utak ko na nagsasabi na kailangan kong makita si tatay. Sa huling pagkakataon ko, para bang gusto ko na lang malaman mula sa kanya kung talaga bang wala akong halaga para sa kanya. Narating ko ang bakuran namin. Walang tao roon kaya pumasok na lang ako. Sumilip ako sa pintuan namin. Nakita kong nakabukas yun ng bahagya. Marahang kong tinulak at pumasok ako sa loob. Nakita kong naroon si tatay. Nakaupo lang sa lamesa at hawak ang isang tasa ng kape. Humarap siya sa akin ng may nakakalokong ngiti. Agad namang dumaloy ang kaba sa sistema ko. Kita ko ang mukha niyang parang may nagbago. Namumula mga mata pero nangingitim ang talukap. Mas lalong naging humpak ang pisngi niya. At kung paano niya ako tingnan,
mas lalo kong nakakaramdam ng panganib. Mabuti naman at hindi mo na rin ako pinahirapan na hanapin ka. Sinasabi ko na nga ba hindi ka rin makakatiis, uuwi ka rin. Totoo ba, Tay? Totoo bang naging aswang ka na rin? Alam mo na rin pala ang pinakamagandang balita. Bakit? Anong bakit? Bakit ka pumayag na gawin kanilang aswang? Anong tingin mo? Tanggapin ko na lang na patayin nila ako? Hindi ako papayag. Marami pa akong gustong gawin. Pero nang dahil sa'yo, nagkandaletse-letse na ang buhay ko, Amara. Kasalanan ko pa? Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng ito. Kung hindi mo binenta ang sarili mong anak sa aswang na yon, wala sanang ganitong pangyayari. Eh di sana hanggang ngayon, nagagawa mo pa rin makapagsugal at manakit ng anak mo. Pero anong ginawa mo? Walang puso mong pinagkapirahan ng sarili mong anak. Ikaw ang may kasalanan. Dahil sa pagiging gahaman mo sa pera, kaya ikaw rin ang napapahamak. Manahimik kang babae ka! Kung hindi ka lang sana umalis doon, wala sana akong problema ngayon. Hindi sana ako mapipilitang magpakaswang para lang iligtas ang sarili ko. Kaya naman ngayon, pagbabayarin kita sa ginawa mong pagsira sa buhay ko. Ibabalik kita sa kung saan ka dapat naroon. Kahit na kailan talaga, wala kang pinagbago. Mas lalo ka pang sumama. Hindi ako makapaniwala na may taong kagaya mo na walang ibang inisip kundi ang sarili niya lang. Ay nako, wala akong pakialam sa sasabihin mo. Kailangan kitang maibalik sa kanila para hindi mawala ang allowance ko kada buwan. Nag-umpisa ng magbago ng anyo si tatay. Kahit na tirik ang araw sa labas, wala siyang pakialam. Hindi na niya inisip kung may makakakita ba sa kanya o wala. Noong mga sandaling yon, ramdam ko ng magiging problema ko siya. Kaya kahit na nagdadalawang isip ako, inihanda ko na rin ang sarili ko. Wala kang magagawa ngayon, Amara. Pupwersahin kitang... Subukan mo lumapit. Hindi ako magdadalawang isipin na labanan ka. Ha? Labanan? Nagpapatawa ka yata. Ha, tignan natin. Biglang lumundag si tatay sa ibabaw ng lamesa. Akmang lalapit siya sa akin nang ilabas ko na ang kutsilyo na tanging dala ko. Nagulat siya nang lumapit siya sa akin. Tinamaan ko kasi siya sa muka. Nasugatan ko siya na naging dahilan para mas lalo siyang manggalaiti. Aba, paano marunong ka ng lumaban? Alam ko na darating ang araw na sasaktan mo ulit ako. Kaya pinagandaan ko na talaga ito. Hindi nagpadaig si tatay sa akin. Sa halip na matakot siya, mas lalo pa siyang umatake sa akin. Muli siyang lumusob. Paulit-ulit niya akong pinagkakakalmot. Mabuti na lang at medyo may kalawakan ng sala namin, kaya kahit na papaano, nagagawa ko siyang mailagan. Walang iya ka! Magpahuli ka! Magpahuli ka sa akin! Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapakan ko ang pakalat-kalat na bote na pinag-inuman ni tatay ng alak. Natumbakot sinamantala niya yon para lumapit sa akin. Dinampot niya ang bote at saka binasag. Tinutok niya yon sa akin. Sinasabi ko na nga ba't mahina ka pa rin kagaya ng dati? Wala ka pa rin kwenta kahit na natutok ang ipagtanggol ang sarili mo. Bumuntong hininga na lamang ako, Kabanong. Ipinagdarasal ko na lang noon na sana matauhan si tatay at mapagtanto niyang anak niya ako. Pero nawalan na ako ng pag-asa nang makita kung papaano siyang ngumiti. Masaya siyang makita na nasa ganong kalagayan ako. Masaya siya sa ideyang may babalik na rin niya ako kay Mang Venerasyon. Tumama ka sa akin ng payapa. Dahil kung hindi rin ako magdadalawang isip na itarak sa iyo ang hawak kong ito. Napakasama mo. Napakasama mo talaga. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Kilala mo ako. Sige na, tumayo ka na dyan. Bilisan mo. Babangon na sana ako nang biglang pumasok si Jonah sa pintuan. Kasama na niya sila Biyong at Elmer. Agad na pinukulan ni Jonas ang maliit na patalim si tatay. Tinamaan si tatay sa katawan kaya nagmamadali itong makalis. Gumapang yon paakyat sa itaas. Narinig na lang namin na meron ng kumalubog sa labas. Hindi na nila sinundan pa ang tatay ko. Lumapit na lamang sila sa akin.
Ang bira ka naman. Bakit mo naman ito ginawa? Paano kung napaama ka? Anong tingin mo mangyayari sa'yo? Diyos ko naman, Amara, oh. Sinabihan mo man lang sana kami. Paano na lang pala kung hindi ko napansin na wala ka na sa amin? E di wala ka na rin sana ngayon. Alam mo naman na sinaulo ang tatay mo eh. Lalo pa ngayon, naging aswang na siya. Napayuko na lamang ako, Kabanong. Wala akong maidahilan. Aminado ko noon na mali ang ginawa ko. Lumapit sa amin si Jonas at tinapik ako sa balikat. Huwag mo na lang uulitin yon, Amara, ha? Kailangan lahat ng kilos natin alam ng isa't isa. Dahil sa ginawa mo, makakaroon pa tayo ng problema eh. Pasensya na. Gusto ko lang sana malaman sa kanya kung talagang wala na akong halaga sa kanya bilang anak. Alam mo, una pa lang, alam mo na ang sagot dyan. Pero, Hindi mo ako maintindihan, Biyong. Dahil kahit na kailan, hindi ka naman napunta sa kalagayan ko eh. pambira naman. Anong tingin mo sa akin? Hindi alam ang kwento ng buhay mo? O sige na, tama na. Tapos na ang trabaho natin dito. Kailangan na natin puntahan ang magiging kuta natin. Mag-aayos pa tayo ron. Amara, pwede ilabas mo ang personal mong issue. Makaka-apekto yan sa kung papaano ka mag-isip sa gitna ng laban. Hindi na ako nakapagsalita ng mga sandaling yon. Naglakad na lang kami palabas ng bahay. Hindi na rin namin hinabol pa si tatay ayon na rin sa sinabi ni Jonas. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang alas 5 ng hapon. Pinuntahan na rin namin ang napiling lugar ni Jonas para gawin naming kampo. Naroon na rin ang iba naming naimpluwensyahan na sumali. Naging maayos naman ang pagsasama-sama naming lahat. Pagsapit ng gabi, sandaling kinausap ni Jonas sa mga yon. Pinaliwanagan ng mga dapat gawin kapag nakaharap na namin ang mga aswang. Nang matapos na ang lahat, nakaramdam na rin ako ng antok. Nakidlip pa ako sa loob ng isang tolda kasama si Biyong. Masarap ang tulog ko. Sobrang lalim. Parang hindi ko naririnig ang mga ingay at usapan sa labas. Sa kasarapan ng aking pagtulog, bigla na lamang pumasok sa panaginip ko ang tatay ko. Tinatawag niya ako. Pilit niya akong pinapabangon sa kinatatayuan ko. Kung ano-anong sinasabi niya na hindi ko naman maintindihan. Wala akong kamalay-malay sa mga nangyayari habang tulog ako. Basta, nang maalimpungatan ako, nakatayo na ako at wala na ako sa kampo. Agad na nabuhayan ako ng diwa nang mapagtantong nasa malawak na sakahan na pala ako. Saksi ang maliwanag na buwan ng mga sandaling yun. Nang tumingin ako sa harapan ko, nakita ko si tatay. Tay, paano ko nakarating dito? Tumawa lang siya. Ilang sandali lang ay napagtanto ko na rin ang ginawa niya. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gumamit ng itim na salamangka para lang makontrol ako habang tulog ako. Nakakaramdam na ako ng takot sa mga sandaling ito. Dito ko mas lalong napagtanto na totoo ang sinasabi ni Elmer. Kakaiba rin si tatay. Paano ka nakarating dito? Naglakad kang mag-isa na walang nakakalam sa mga kasama mo. Yun ay dahil sa itim na salamangka na alam kong gawin. Ano, nagulat ka ba, anak ko? Huwag mo nga akong tawagin na anak. Hinawakan ko ang tagiliran ko. Mas lalo akong nabahala nang mapagtanto kong wala pala akong dalang sandata na kahit na ano. Lalabanan ko ang tatay ko gamit lang ang aking kamao. Bumuntong hininga ko. Tiningnan ko siya ng maigi. Kita kong parang takam na rin siya sa kung ano man ang binabalak niyang gawin sa akin. Kaya naman, hindi na rin ako nagsayang ng oras. Kumuha ko ng bato na nakita ko sa gilid at agad ko siyang ipinukol sa kanya. Agad din naman siyang nakailag. Pero ang ginawa ko, kinuha ko naman ang isang sanga sa gilid. Binali ko yon at yun ang ginamit kong armas laban sa kanya. Sinubukan kong itarak sa kanya ang dulo ng sanga. Pero nahawakan lang niya yon at binali mismo sa harapan ko. Pambihira naman talagang buhay to, oh. Sanga ng kahoy? Seryoso ka bang papasangin mo ako gamit lang ng maliit na sanga na ito?
Yan na bang natutunan mo sa mga kasama mo? Lubayan mo na ako. Tigilan mo na ako at hayaan mo na lang sana ako mabuhay sa paraan na gusto ko. Hindi pwede. Sumama ka sa akin. Bigla kong sinampal ni tatay na malakas. Agad akong natumba sa lakas ng sampal niya at nakaramdam pa ako ng hilo. Gigewang-gewang ako nang bumangon ako at muling humarap sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong binuhat. Pinasan niya ako sa balikat. Pero buti na lang ay nagawa kong kagatin ng tenga niya kaya nabitiwan niya ako. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon para takasan siya. Ang kaso nga lang ay masyado siyang mabilis. Nabigla na lang ako nang nasa harapan ko na rin siya. Ang ayoko sa lahat ay ang pinapahirapan pa ako. Nakatanggap ako mula sa kanya ng malakas na suntok sa sikmura. Agad kong naramdaman ang sakit na ginawa niya. Namilipit ako at saka napaupo sa sahig. Dahil doon, binitbit na niya ako ulit sa balikat niya. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na rin ako ng malay. Naramdaman ko na lang na ginigising na ako ng isang matandang ayaw kong makita. Agad akong napasiksik sa kama nang sumilay sa akin ang mukha ni Mang Venerasyon. Sa gilid nito ay kasama niya ang tatay ko. Mabuti naman at narito ka na rin. Ilang araw din kitang na-miss, Amara. Hindi mo alam kung gaano ko nalungkot nang mawala ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na mawawalay sa tabi ko. Tigilan niyo ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa makasama kayo. Lalo ka nang matanda ka. Kepweng, ano ba itong anak mo? Hindi mo ba ito naturuan ng tamang asal? Pasensya ka na, boss. Kasi ang batang yan, kahit anong disiplina, wala pa rin talagang kwenta ang ugali. Talagang basura. Mas basura ka. Wala kang kwentang ama. Lumaki ako na walang naramdamang pagmamahal sa iyo. Kasi kahit na kailan, sarili mo lang ang inaatupag mo. Manahimik ka dahil hindi ka pa kinakausap. Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Alam mo ba kung ano ang mas nagustuhan ko sa iyo, Iha? Yun ay ang pagiging matapang mo. Dahil kahit narito ka na sa lugar ng mga aswang, talagang ramdam na ramdam kong wala kang nararamdamang takot. Ganyan siguro talaga kapag kaibigan mo na si Aswang Hunter. Well, wala naman siyang magagawa dahil hindi naman magtatagal makakabuo na tayo ng anak. Hindi magtatagal, maghahari na rin muli ang angkan naming mga aswang. Hindi mangyayaring pinapangarap nyo. Dahil darating ang mga manunugis para patayin kayo. Lalong-lalo ka na, Mang Venerasyon. Hindi ka sabi ng manahimik ka na. Bigla na lang akong sinampal ng tatay ko ng malakas. Sa lakas ng kanyang sampal ay nahulog pa ako sa kama. Nanlaki ang mga mata ni Mang Venerasyon. Hindi niya nagustuhan ang ginawa sa akin ng tatay ko. Kaya naman agad niyang hinawakan sa kwelyo ang tatay ko. Sinuntok ng malakas at binalandra sa dingding. Sinong may sabi sa iyo na pwede mong saktan ang magiging ina ng anak ko? Hampas lupa! Lapas tangan! Boss, pasensya na po. Hindi porke aswang ka na rin akala mo kalibel mo na ako. Tandaan mo ang hangganan mo, Kepweng. Ayaw na ayaw ko sa lahat na sinasaktan ng taong mahal ko. Hindi na nakapalagpa ang tatay ko. Parang aso itong nagmamakaawa sa amo na huwag nang sasaktan. Ako naman, pilit kong binalik ang sarili ko sa kama. Nakakaramdam na naman ako ng hilo. Ramdam ko rin na parabang namamagana ang labi ko. Lumapit sa akin si Mang Venerasyon at pinunasan ng dugo. Ngumiti siya sa akin ng nakakaloko kaya kinilabutan ako. Wala akong nagawa ng mga sandaling yon kundi sakyan ang gusto ni Mang Venerasyon. Hindi ko rin kasi alam kung nasang lugar kami. Palagay ko, iba ang bahay na yon kumpara sa bahay na pinagtirhan ko pansamantala. Aminin ko man o hindi, masasabi kong kinakabahan talaga ako, Kabanong. Sa pagkakarinig ko kasi sa usapan nila tatay, kailangan ko raw munang maikasal kay Mang Venerasyon nang sa ganon mas maging epektibo raw ang ritual na kanilang gagawin. Totoong nawawalan na ako ng pag-asa noon. Hindi ko kasi alam kung sino ang pwedeng tumulong sa akin.
Wala na si Elmer doon. Malabo rin namang tulungan ako ng tatay ko. Mag-iisang linggo na akong nasa kwarto lang. Bagot na rin ako. Para akong mababaliw dahil wala akong makausap na matino. Kung wala pang orasan doon, hindi ko rin alam kung gabi na ba o umaga na sa labas. Habang nakatulala ako sa kwarto, biglang pumasok ang tatay ko. Sa mansyon na rin siya ni Mang Venerasyon nakatira. Lihitimong tauhan na rin. Eto na pagkain mo. Pasalamat ka pa nga't masasarap ang kinakain mo rito tapos ikaw nag-iinarte ka pa. Isang linggo ng puro isda ang ulam ko. Tapos wala pang timpla. Sinong hindi magrereklamo? Hindi naman ako kagaya mo na kahit nasa basura kinakain mo. Ikaw, Amara, umayos ka naman. Huwag mo naman akong binubwisit. Ayaw ko nang mabugbog ulit ni boss ha. Kaya makisama ka na lang. Ilabas mo na ang pagkain yan dahil hindi ko na yan titikman. Kailangan mong kumain para may lakas ka. Kapag hindi ka kumain baka... Mas maganda ngang mamatay ako kesa ikasal sa matandang yon. Amara, tingnan mo ha. Wala na ang mga kasamahan mo. Baka nga napas lang na sila ng mga tauhan ni boss Wala na magliligtas sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, makisama ka na lang kay boss. Panindigan mo na lang ang pagiging asawa sa kanya. Ano naman kung mga aswang sila? Aswang din naman ako. Di, magpakaaswang ka na lang din. Wala namang problema doon, di ba? Hindi mo siguro naririnig ang sarili mo, ano? Umalis ka na nga lang sa harapan ko. Mas lalo lang nasisira ang araw ko Ay nako, wala ka talagang galang sa akin kahit na kailan Hindi ka naman dapat kinagalang Wala kang karapatan na makakuha o makaramdam ng respeto galing sa akin. Dahil kahit na kailan, wala naman ako mapapalang maganda sa iyo Puro pananakit, puro masasamang gawain, at puro pagpapahirap lang. Ay naku, bahala ka na nga sa buhay mo. Ang dami mong pinuputak. Kung ayaw mo, edi bahala ka sa buhay mo. Wala ka nang magagawa. Ikakasal ka na sa ayaw at sa gusto mo. Padabog na binitiwan ni tatay ang hawak-hawak niyang tray na sana'y ibibigay niya sa akin. Lumabas na siya at naiwan na naman ako mag-isa. Lumapit ako sa dala niyang pagkain. Inamoy-amoy ko yun at bahagya akong tinikman. Pero wala pa rin akong malasahan. Ganun pa man, napilitan na lang din akong kainin ng isda na yon dahil totoong kailangan ko talaga makakain. Hinang-hina na ang katawan ko ng dahil sa gutom. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Kinuha ko ng 2 aswang palabas ng silid na yon at dinala ko sa mismong silid naman ni Mang Venerasyon. Nakangiti na naman siya. Hindi ko na lang tinitingnan ang mukha niya dahil hindi ko kayang makita na masaya siya. Habang ako, kalbaryo ang nararanasan. Amara, nabili ko na ang gown mo na gagamitin sa kasal natin sa Makalawa. Mamayang gabi, darating dito ang gown mo na yon at susukatin mo. Tingin ko, bagay na bagay talaga sa iyo ang gown na yon, Amara. Ang ganda-ganda mo ron. Hindi ako magsusuot nun. Si Papa na lang ang pasuotin mo, total. Kayong dalawa naman ang magkasundo Naintindihan ko kung bakit ka galit. Pero isipin mo na lang din ang kinabukasan mo, Iha. Kung ako ang makakasama mo sa buhay, wala kang iisipin pa na kahit na ano. Lahat ng nanaisin mo ay agad mo ring makukuha. Kayang-kaya kitang buhay. Aswang ka! Tao ako! Hindi mo ako malilin lang. Alam ko kung ano lang ang pakay mo sa akin. Pagkatapos mo akong maanakan, papatayin mo lang din naman ako Nako, hindi yan totoo. Sa maniwala ka man o sa hindi, totoong minamahal na kita. Oo, aaminin ko sa iyo na kailangan kong magkanak sa iyo para magkaroon ako ng tagapagmana na malakas. Pero bukod pa roon, gusto kita. At ikaw lang ang gusto kong maging ina ng magiging anak ko. Pwes ako, hindi kita gusto. At kahit mamatay ako ngayon, malabong magustuhan kita kahit ng 1% lang.
Bakit ba sobrang hirap para sa mga tao na makisama na lang? Makisama sa ano? Sa aswang? Nagpapatawa ka ba talaga? Tingin mo makikisama talaga ako sa inyo? Wala na ang mga kasama mo. Pinaslang ko na sila nung nakaraan. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Mang Venerasyon. Malakas kasi ang pakiramdam ko na hindi niya basta-basta matatalo sila Jonas. Kaya naman, hindi ako naniwala sa sinabi niya. Pinaslang? Nagpapatawa ka pala talaga. Tingin mo magagawa mo silang talunin ng ganong kadali? Hindi ka mananalo sa kanila, Mang Venerasyon. Hinding-hindi mo ko maluloko. Bakit? Hindi ka ba nagtataka? Hanggang ngayon wala pa rin sila? Kasi kung buhay pa sila, hahanapin ka nila kagad. Ang dali lang namang hanapin ang lugar na ito. Nasa gubat lang din naman ang mansyon na ito. Ngayon, hindi ka pa ba napapaisip? O baka naman kasi kaya walang dumarating kasi wala na talagang darating. Hindi na ako nakapagsalita ng mga sandaling yon, Kabanong. Ngumiti na naman siya kaya napatingin na lang ako sa malayo. Matapos ang pag-uusap na yon, doon ko na naramdaman ng sobrang pag-aalala. Napaisip din kasi ako sa sinabi ng matanda sa akin. Bagay na mas lalong nagdulot sa akin ang kawalan ng pag-asa. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Dumating na rin ang tinakdang panahon para sa pakikipag-isang dibdib ko kay Mang Venerasyon, ang kinikilalang leader ng mga aswang. Nakaharap ako sa isang malaking salamin. Suot-suot ko ang gown na binili sa akin ni Mang Venerasyon. Hindi ko gusto ang disenyo, pero kahit mukha akong mangkukulam dahil sa pagiging itim na gown, wala akong magagawa kundi ang suotin na lamang yon. Para bang hinahayaan ko na lang ang daloy ng mga kaganapan. Sa isip-isip ko noon, kung ano man ang kahantungan ng mga pangyayari, kailangan ko na lang sigurong tanggapin. Yan! Ang ganda mo naman palang tao ka eh. Biglang pumasok ang tatay ko sa kwarto. Naabutan niya akong inaayos ang buhok. O ano? Nakapag-desisyon ko ng paninindigan mo na lang to, ano? Kung wala kang sasabihin na maganda, pwede bang umalis ka na lang? Eto naman, ikakasal na lang lahat-lahat, hindi mo pa rin ako kinakausap ng maayos. Kapag naging asawa ko na si Mang Venerasyon, sisimulan na kitang pahirapan. Gagantihan kita sa lahat ng pagpapahirap na ginawa mo sa akin dati. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ng tatay ko nang marinig niya yon. Kaagad na bumukas sa mukha niya ang takot. Kinabahan siya na baka tutuhanin ko ang sinasabi ko sa kanya. Natawa na lamang ako dahil hindi ko akalain na maiisip ko rin yon. O ano? Natakot ka? Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman gagawin yun eh. Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi tayo magkapareho. Masama ka. Ako hindi. Pinakitaan ko na lang si Papa ng nakakalokong ngiti. Maya-maya lang ay lumabas na rin siya nang dumating na ang mga mag-aasikaso sa akin. Lahat ng kasama ko ay puro aswang. Nakakatuwa lang dahil yung pangarap kong kasal mangyayari sa lugar na kinaayawan ko at sa nilalang pa talaga na kinatatakutan ko. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Gaganapin ang kasal namin ni Mang Venerasyon sa di kalayuan sa mansyon. Parang mala-garden wedding ang datingan. Ang pagkakaiba lang, yung mga halaman at puno na nakapalibot sa amin ay mga patay na. Puro itim din ang disenyo sa paligid. Ang tanging nagbibigay lang ng liwanag sa amin ay ang mga sulo na nakatirik sa gilid-gilid. Nang makarating na ako sa venue, lumapit sa akin si tatay para isukbit ko ang kamay ko sa braso niya. Pero hindi ko yung ginawa. Naglakad lang ako mag-isa at mabilis. Nakarating agad ako sa tinuturing nilang altar. Pero ang ribulto na naroon ay isang demonyo. Kay ganda mo lalo, Amara. Nagniningning ang ngiti mo ngayong gabi. Bulag ka ba? Anong ngiti? Mukha ba ako nakangiti? Palinawin mo nga yung mga mata mo. Nagkatinginan ng mga nasa harapan ng altar. Pero wala akong pakialam. Ngumiti na lang si Mang Venerasyon sa akin. Pero sa loob-loob niya, alam kong nanggigigil na rin siya sa akin.
Ilang sandali pa ay pinagtabi na rin kaming dalawa. Isang matandang lalaki rin na nakaitim ang nagsilbing pari sa amin para magkasal. Noong mga sandaling yun, nagsimula na rin akong kabahan. Lalo na nang basahin na matanda ang seremonya para sa aming dalawa. Makalipas lang ang halos 5 minuto, sinabi na ng paring yun na kailangan na naming halikan ng isa't isa. Tinitingnan ko pa lang ang mukha ni Mang Venerasyon ay nangdidiri na ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Nakatingin siya sa akin pero sa iba nakadako ang mata ko. Sinesenyasan na nga ako ng tatay ko pero hindi ko pa rin pinapansin. Gusto ko kasing patagalin sana ang sandaling yon. Nagbabaka sakali ako magkaroon ng himala at bigla na lang may dumating para iligtas ako. Maya-maya pa, narinig ko na lang na naghihiyawan na ang mga aswang. Lahat sila ay sinasabing halikan ko na si Mang Venerasyon. Pero hindi ko pa rin ginagawa. Kaya naman, hinawakan na ni Mang Venerasyon ang mukha ko. Akmang hahalikan niya ako nang biglang may tumarak na palaso sa kanyang kanang balikat. Naalarma ang lahat nang sumigaw ang isa sa mga aswang na dumating na ang mga manunugis. Sinasabi ko naman kasi sa iyo eh. Walang katotohanan na napas lang yun na sila. Dahil sobrang labo pa nun sa ideyang magpapakasal ako sa iyo. Nang makakuha ko ng tamang pagkakataon, sinipa ko si Mang Venerasyon sa gitna ng hita niya habang hindi niya pa naaalis ang palaso. Sinamantala ko naman agad ang pagkakataong yun para makalayo sa venue. Habang nakakagulo na sila, nakita ko si tatay na lalapit sa akin. Nakapag-anyong aswang na siya. Kaya ang ginawa ko, bigla ko siyang sinipa sa muka. Tinamaan naman siya kaya kaagad siyang napatras. Gumapang siya palayo nang makita niyang dumarating na sila Jonas. Amara, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Salamat at dumating kayo kaagad. Pasensya na at medyo natagalan ha. Hinahanap pa namin ang lugar na to eh. Isa pa, nagparami muna kami ng kasama. Wala yon. Pero nasan si Elmer? Aharapin niya ang tatay mo. Napahinga na lang ako nang maluwag nang marinig ko yon. Wala nang halaga sa akin na matandang yon. Matapos ang kademonyohan na ginawa niya sa akin, ang natitirang awat pagmamahal ko para sa kanya ay tuluyan nang nalusaw. Hindi nagtagal, nakipagsagupaan na rin kami sa mga aswang. Pinunit ko ang ibabang bahagi ng gown para mas makagalaw ako na maayos. Bago ako makipagsagupaan kasama sila Jonas, tiningnan ko na muna ang buong paligid. Nagkakagulo na. Labo-labo na talaga ang bakbakan na nangyari. Amara, tara! Harapin natin si Venerasyon! Tumango lang ako at pinuntahan namin kung saan dumaan ang matandang manyakis. Inabutan namin siya sa isang malawak na bakuran. Wala nang palaso sa balikat niya. Talaga namang inabalan niyo pa ang kasalan na gusto kong mangyari. Pwes, pagsisisihan niyo ang ginawa niyong to! Sa panaginip mo lang mangyayari ang kasal na gusto mo. Wala ka na rin magiging anak dahil ngayong gabi, ito nang huling sandali mo. Tama si Amara. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo nang tawagin ang lahat ng Diyos-Diyosan niyo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Basta, ang pangit mo! Walang sinayang na pagkakataon si Mang Venerasyon. Pero hindi rin naman kami nagpadaig sa kanya. Binigyan na ako ni Jonas ng sandata. Pumorma kaming 3 at nag-abang sa paglapit niya. Mga ilang sandali lang ay inatake na rin niya kami. Nagawa niya kaming mapatras dahil sa lakas ng katawan niya. Pero hindi pa rin kami sumuko. Nagiwahiwalay kaming 3 para palibutan siya. Nang kami naman ang sabay-sabay na umatake, tumalon lang siya na mataas. Bumagsak siya sa likuran ni Biyong. Walang ano-ano, agad niyang kinalmot si Biyong sa likuran. Buti na lang ay nakaresponde agad ako. Muling lumayo ang matandang aswang. Pero nagulat siya nang mabilis na nakalapit si Jonas sa kanya. Humanda ka! Hinigupit ni Jonas si Mang Venerasyon ng gamit nitong espada. Tinamaan agad ang matanda sa dibdib at sa muka. Nung mga sandaling yon, naramdaman niya ang bagsik naming 3. Dahil hindi pa roon natapos ang lahat, muli kaming umatake sa kanya. Dahil hindi pa siya nakaka-recover sa ginawa ni Jonas, sabay-sabay niyang sinalo ang bawat taga namin.
Akala ko noon ay magiging katapusan na niya, pero mukhang nagsisimula pa lang pala ang laban. Magaling, magaling, magaling. Pinahanga niyo ako ha. Dahil kahit na papaano, ramdam ko ang hapdi ng bawat atake niyo. Pero ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala pa tayo sa kalahati ng palabas na ito. Ilabas mo na kung ano man ang tinatago mo. Para naman matapos na rin natin to kagad. Bilang paggalang ko sa itinuturing na bayani ng bayan na ito, ibibigay ko ang lahat na makakaya ko. Kaya naman, ihanda nyo na ang mga sarili ninyo! Umangil ng malakas si Mang Venerasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang nagtindigan ng kusa ang mga balahibo ko, Kabanong. Nakaramdam ako ng kaba at kilabot nang makita ang huling pagpapalit ng anyo niya. Nagkaroon siya ng 2 sungay na paikot na parang kagaya ng sakambing. Humaba rin ang dila niya na lumilitaw-litaw pa. Jonas! Bigla na lamang nakarating ang matandang si Venerasyon sa gilid niya. Talagang inuna niya si Jonas para madali na lang niya kaming maliligpit. Kinalmot niya si Jonas at saka sinuntok ng malakas. Tumilapon si Jonas at tumingin na siya sa aming dalawa ni Biyong. Kung hindi ka rin mapupunta sa akin, mas maigi nang mamatay ka na lang! Akmang lalapitan na niya kami, pero nakabangon na rin si Jonas. Tinira niya ng palaso si Mang Venerasyon at tinamaan yun sa batok. Sinamantala ko na ang pagkakataon. Tinaga ko siya sa liig. Dahil sa ginawa ko, nagkaroon kami ni Biyong ng pagkakataon na tagain naman siya sa bandang hita. Kung talagang yan ang pinakamalakas mo, ilalabas ko na rin ang sakin. Isinuot na ni Jonas ang anting-anting na tinatawag niya. Pero hindi pa man siya nakakaatake, pinagbuntunan na kami ni Mang Venerasyon. Kinalmot niya si Biyong. Ako naman ay sinuntok niya ng malakas sa muka. Hilong-hilo ako noon, Kabanong. Napasandal na lang ako sa puno ng mga oras na yon. Hindi ako makatayo. Naramdaman ko na lang na meron na rin pala akong sugat sa bandang hita. Ako ang harapin mo! Sinagupan ni Jonas si Mang Venerasyon. Habang kaming dalawa naman ni Biyong ay magkatabi lang sa gilid. Wala na kaming ibang nagawa kundi ang panoorin na lamang silang maglaban. Sa unang sagupaan, kitang-kitang epektibo ang anting-anting na ginagamit ni Jonas. Ilag lang ng ilag si Mang Venerasyon pero kalaunan tinamaan na rin ni Jonas sa matanda. Dahil doon, tila nakaramdam na rin ng hapdi si Mang Venerasyon dahil bigla na lamang itong hiningal. Sinasabi ko naman sa'yo hindi ka uubra sa akin. Masyado ka na matanda. Huwag kang masyadong kampante. Baka nakakalimutan mong mas marami ang bilang namin kesa sa inyo. Kahit nakakaunti lang kami, alam ko na alam mong hindi kami basta-basta. Hindi mo ba nahalata? Parang kakaunti na lang ang mga naririnig mong kalahi mo ngayong gabi. Ibig sabihin lang nun, unti-unti na silang namamatay. Nanahimik lang si Mang Venerasyon. Muli siyang tumingin sa akin. Naramdaman ni Jonas na kami na naman ang aatakihin ng matandang aswang na yon. Kaya naman, hindi na rin siya nagsayang ng sandali. Lumusob uli si Jonas at sa pagkakataong ito, mukhang nahirapan na si Mang Venerasyon na makakilos. Kitang-kita ang kahinaan niya. Hindi nagtagal, muling tinamaan ni Jonas ang kalaban namin. Sunod-sunod ang ginawang pagtaga ni Jonas. Kaya hindi kalaunan, halos hindi na rin makaatake pa si Mang Venerasyon. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na talo ka. Ako? Matatalo? Nahihibang ka na ba? Hindi ako papayag na matalo mo sa mismong lugar ko. Managinip ka lang gising! Buong puwersang lumusob si Mang Venerasyon. Pero sa kasamaang palad, yun na rin ang mitya ng kanyang katapusan. Nakailag si Jonas at naitarak nito ang espada. Tumagos pa yon sa likuran ng matanda. At nang hugutin ni Jonas ang espada niya, kagad na napaluhod si Mang Venerasyon. Umubo-ubo ito ng may dugo. Masama pa rin ang tingin sa akin hanggang sa puntong yon. Amara, hihintayin kita sa kabilang buhay. At sa pagkakataong yon, wala nang makakapigil sa ating dalawa.
Hindi ako mapupunta sa kabilang buhay na sinasabi mo. Dahil sa impyerno ka mapupunta! Unti-unti nang nawala ng malay ang matandang yon at bumagsak na rin sa lupa. Samantala, nang masiguro na namin patay na si Mang Venerasyon, bumalik na rin kami sa mga kasama namin. Noong mga oras na yon, saktong tapos na rin nilang pulbusin ang mga aswang. Marami ding nasugatan sa mga kasamahan namin at meron ding 4 na namatay. Maya-maya pa, dumating si Elmer. Duguan ang kamay niya pero mukhang wala naman siyang sugat. Nakatingin siya kaagad sa akin. Hindi siya nagsalita, pero alam ko na agad kung ano ang gusto niyang sabihin. Pumatak na ang luha ko, Kabanong. Hindi dahil naawa ko sa tatay ko, kundi dahil sa wakas, matitigil na rin ang mga kasamaan na ginagawa niya. Lahat ng bangkay na narito ay susunugin natin. Idadamay na rin natin ang mga kabahayan na narito. Pati na rin ang mansyon ni Venerasyon. Noong mga sandaling yon, hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari ang lahat ng yon. Para sa akin, Kabanong, parang panaginip pa rin na pinanalo namin ang laban na yon. Kinabukasan, nakalis na rin kami sa lugar na yon. Kanya-kanyang pahinga na muna ang lahat. Bumalik ako sa bahay namin. Kasama ko si Biyong at ang magkapatid. Hindi ko maiwasang hindi maiyak. Ang dami kasing pangit na alaala sa bahay na yon. Huwag kang mag-alala, Amara. Kahit nawala na ang papa mo, narito naman ako. Lagi mo akong kasama. Pwede mo rin akong ituring na pamilya. Parang kailan lang, lagi akong umiiyak sa bahay na ito. Pero ngayon, ang laki na nang nagbago. Biyong, Jonas, Elmer, maraming salamat sa inyo ha. Pwede mo rin kaming ituring na pamilya. Hindi ba, Elmer? Oo naman, no? Natawa na lamang ako sa kanila. Pero magmula noon, kaming 4 ay hindi na naghiwalay. Parang itunuring ko na rin silang mga kuya at ako naman ang kanilang bunso. Sa mga nakalipas na araw, nagkaroon na ng maayos na trabaho si Biyong. Si Jonas naman, patuloy pa rin sa kanyang tungkulin bilang aswang hunter. Si Elmer naman, sinusubukan pa rin makahanap ng magaling na albularyo para maging tao uli siya. Habang ako naman, Kabanong, mas naging maganda na rin ang takbo ng buhay ko. Unti-unti na rin akong nakausad at nakalimot sa mapait at masasakit na nangyari sa aking buhay. Wakas,